Mula sa ika-35 palapag ng Vidal Tower, nakatayo si Lorenzo Vidal sa tapat ng salaming pader, nakatanaw sa kumikislap na ilaw ng Maynila. Sa baba, kita niya ang malaking karatula ng Vidal Grand Hotel na minsan ay simbolo ng karangyaan, pero ngayon ay unti-unti nang nababalot ng mga tsismis tungkol sa pagkalugi, reklamo at kalumaan. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at marahang tinanggal ang kurbata. Ramdam niya ang higpit sa lalamunan. Hindi lang dahil sa tela, kundi sa bigat ng pangalang dala-dala niya. Don Renato Vidal, bulong niya sa sarili, tinatanaw sa isip ang mukha ng ama. Kung nandito ka lang, ano kaya sasabihin mo sa akin? Kumatok ang pinto ng opisina. Maingat na sumilip si Joy, ang personal assistant niya. Sir Lorenzo, nandito na po sina Mr. Salonga at Mrs. Gatchalian. Naghihintay po sila sa conference room. Mahinang sabi nito. Sandaling pumikit si Lorenzo bago tumango. Sige Joy, susunod na ako. Paglabas niya sa opisina, napansin niya ang katahimikan sa executive floor. Dati-rati, masigla ang mga palakad-lakad na managers, tawanan sa hallway at busy na sekretarya. Ngayon para bang may hanging mabigat na nakayakap sa buong lugar. Tahimik, kinakabahan, nagmamasid. Sa conference room, nakaupo na ang dalawang board member. Si Mr. Salonga, matanda, maputi na ang buhok, pero matalas pa rin ang mga mata. At si Mrs. Gatchalian, elegante at laging may hawak na tablet na puno ng graphs at reports. Lorenzo, bungad ni Salonga, hindi man lang nag-abala ng formalidad. We read the latest numbers. Hindi maganda. Umupo si Lorenzo sa dulo ng mesa, kaharap nila. Nakabukas na sa screen ang presentasyon, occupancy rate na pababa ng pababa, customer satisfaction scores na pulay-pula, at listahan ng mga reklamo. I'm aware, sir. Mahinahon niyang sagot. We're already working on. Working on what, exactly? Putol ni Mrs. Gatchalian. 3 quarter ka ng working on it, pero pababa pa rin ang ratings. May mga online review na nagsasabing madumi ang lobby, luma ang kwarto, masusungit ang staff. Ito ba ang hotel na iniwan sa iyo ng tatay mo? Parang may tumusok sa dibdib ni Lorenzo sa huling linya. Ngunit pilit siyang ngumiti ng marahan. Huwag po tayong magpadala agad sa reviews. Kadalasan, extreme cases lang ang nagsusulat online. May mga masaya rin. Lorenzo, sabat ni Salonga, mas banayad pero mas mabigat ang tono. Hindi ito tungkol sa reputasyon lang. This is about survival. Ilan na sa mga investors ang nag-aalangan. May ilan nang nag-aabang kung kailan sila makakapasok at makakabili ng shares sa halagang barya na lang. Tumahimik ang silid. Tanging tunog lang ng aircon at mahihinang pag-swipe ni Mrs. Gatchalian sa tablet ang maririnig. Na-audit na ba ang accounting? Tanong ni Lorenzo. Pinipilit panatilihin ang boses na steady. Nakita na ba natin kung saan talaga napupunta ang gastos? Bakit parang ngayon mo lang tinatanong yan? Matalim na pitig ni Mrs. Gatchalian. Ikaw ang CEO. Ikaw ang dapat unang nakakaalam. Pero sa nakikita namin, parang numbuyers lang ang tinitingnan mo sa mga slide na yan. Hindi ang mga taong nasa likod nito. Napayuko si Lorenzo. Pinisil ang tulay ng ilong. Totoo. Kakilala niya ang mga numero. Pero hindi na niya kilala ang mga empleyado sa mismong hotel. Dati, noong buhay pa ang ama niya, laging isinasama siya nito sa rounds. Kinakamayan ang bellboys. Kinakausap ang housekeeping. Tinatanong ang buhay ng receptionist. Ngayon, ang mundo niya ay boardrooms, investor dinners, at video halls. Lorenzo, muling sabi ni Salonga, mas mahinahon na ngayon. Bibigyan ka pa namin ng isa pang quarter. Pero kung ganito pa rin, we might have to consider bringing in someone else. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Parang biglang lumamig ang silid. You mean, tatanggalin niyo ako bilang CEO? Hindi makapaniwalang tanong ni Lorenzo. Hindi sumagot si Salonga. Sa halip, tumingin lang ito kay Mrs. Gatchalian na bahagyang tumango. Wala kaming personal na galit sa iyo, ani Mrs. Gatchalian. Pero hindi pwedeng dahil anak ka ni Don Renato. Ikaw na agad ang dapat nandito sa taas. If you can't fix this, someone else will. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Lorenzo na tila mabigat ang bawat hakbang.
Sa hallway, nadaanan niya ang malaking portrait ng ama niyang naka-frame sa dingding. Nakatayo roon si Don Renato, nakangiti, may hawak na gintong gunting mula sa ribbon cutting doong binuksan ang Vidal Grand Hotel unang panahon. Hindi ko kayang ipahiya ang pangalan mo, bulong niya sa larawan. Pero hindi ko na alam kung paano pa babangon to. Sa halip na bumalik sa opisina, napadpad siya sa observation balcony sa ika-18 palapag kung saan tanaw ang mismong hotel sa ibaba. Mula roon, kita niya ang pasok-labas ng ilang guests, ang taxi na humihinto, ang bellboy na humahawak ng maleta. Pero may napansin siyang kakaiba. Wala na ang dating sigla. Napansin niya ring madalas bumuntong hininga ang guard na nasa labas. Ang front desk, na dati laging may ngiti, ay parang mekanikal na lang ang galaw. May isang receptionist na nakayuko sa monitor, halatang pagod na, habang may isang guest na magaspang ang tono, mukhang nagrereklamo. Mula sa taas, hindi niya marinig ang usapan, pero kita niya ang tensyon sa eksena. Ganito na ba talaga kabigat ang araw-araw nila? Napabulong siya. Pagbalik niya sa opisina, nadatnan niya si Joy na nag-aayos ng ilang dokumento sa mesa. Sir, kailangan niyo po bang kape? Alok nito. Tumingin siya sa kalendaryong nakapaskil sa pader. Puno ng meetings, investor calls, strategy sessions. Pero wala ni isang nakalagay na staff visit o hotel rounds. Joy, mahinang sabi ni Lorenzo. Kailan ako huling bumaba sa mismong hotel lobby nang hindi ako nakasuit at naka-fleet ng managers? Nagulat si Joy sa tanong. Hindi ko na po maalala, sir. Baka noong unang taon niyo bilang CEO? Napatawa siya, pero puno ng pait. Ganun na ba katagal? Tahimik na tumango si Joy. Umupo si Lorenzo at binuksan ang laptop. Habang nag-i-scroll sa mga report, hindi na niya nakitang mga numero kundi mga mukha. Yung receptionist na pagod. Yung guard na tila mga balikat ay mabigat. Yung bellboy na nagtatakbo. Kung palugi ang hotel, ibig sabihin, mas malapit na sa bingit ng kawalan ng trabaho ang lahat ng yon. Hindi pwedeng graph lang ang basehan ko, bulong niya. Kailangan kong makita kung ano talagang nangyayari sa baba. Kumatok si Miss Felisa Go, ang HR head na matagal nang nasa kumpanya mula pa noong panahon ng ama niya. Lorenzo, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong nito. Pasok, Tita Felisa, sagot niya. Tita ang tawag niya rito dahil kaibigan ito ng ina niya. Narinig ko na rin siguro ang sasabihin mo. Alam ko nang palugi tayo. Umupo si Felisa sa harap niya. Inalis ang salamin at marahang pinunasan. Alam mo Lorenzo, bungad nito. Hindi mo malulutas to dito sa taas. Kahit ilang beses mong piga-pigain ang reports, hindi mo makikita kung bakit talaga bumabagsak ang hotel kung hindi mo makikilala ang mga tao sa baba. Napatingin siya kay Felisa. I know, pero kung bumaba ako bilang CEO, mag-aayos agad sila. Magpapanggap silang maayos ang lahat kasi nandyan ako. Hindi ko makikita ang totoo. Nagtagan sa ere ang katahimikan. Naglaro sa isip ni Lorenzo ang sinabi niya. Hindi niya makikita ang totoo kung kita siyang lahat. Felisa, maingat niyang sabi. Ganun pa rin ba ang proseso ng pag-hire ng mga utility at janitor? Nakiki-interview ka pa ba minsan? Nakikisilip pa minsan-minsan, sagot ni Felisa. Bakit? Huminga ng malalim si Lorenzo. Paano kung may pumasok na bagong janitor? Walang may alam na ako yon. Ikaw lang ang nakakaalam. Wala sa board, wala sa managers. Gusto kong makita ang hotel mula sa sahig, hindi mula sa penthouse. Napakurap si Felisa, halatang nagulat. Lorenzo, seryoso ka ba? Anak ka ni Don Renato. Kilala ng karamihan ang mukha mo. Hindi kasing kilala ng logo ng kumpanya. Mahinang sagot niya. Magpapahaba ako ng bigote, magpapalit ng estilo, aalisin ang relo. Walang magsususpetsa kung ang tingin nila sa akin ay isang hamak na janitor lang. Napailing si Felisa, pero mababasa sa mga mata nito ang pag-unawa. Delikado yan, Lorenzo. Paano kung mabuking ka? Paano kung hindi mo kayanin ang trabaho? Mahinang napangiti si Lorenzo. Kung hindi ko kayanin ang trabaho ng janitor sa sarili kong hotel, wala akong karapatang maging CEO nito. Matagal siyang tinitigan ni Felisa bago tuluyang tumango. Kung yan ang desisyon mo, tutulungan kita. Pero tandaan mo, kapag bumaba ka roon, hindi ka pwedeng maging si Lorenzo Vidal. Kailangan mong maramdaman kung gaano kabigat talaga ang mundo nila. Nilingon ni Lorenzo
ang salaming pader, ang lungsod, ang hotel, ang buhay na nakaasang lahat sa isang pangalang Vidal. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng kakaibang halo ng takot at pag-asa. Mas mabuti nang ako ang bumaba, bulong niya, kaysa hintayin kong tuluyan nang bumagsak ang lahat na hindi ko man lang nakita kung bakit. Habang si Lorenzo ay nakatanaw mula sa taas, sa baba naman ng Vidal Grand Hotel ay nagsisimula pa lang ang pang-umagang gulo para kay Mara Ilagan. "Good morning po, ma'am. Welcome to Vidal Grand Hotel." Magalang na bati ni Mara habang inaabot ang keycard sa isang babaeng naka-branded na bag at sapatos, halatang may kaya. Ngumiti siya ng pino, kahit ramdam pa niya ang puyat sa ilalim ng mata. Hindi siya sinuklian ng ngiti ng guest. Sa halip, marahas nitong inagaw ang keycard at nagtaas ng kilay. "Next time, bilisan mo. I don't have all day." Irritable nitong sabi bago tumalikod. "Pasensya na po," mahina niyang sagot kahit hindi na siya nipo narinig. Sa gilid suminghap ng may inis ang shift supervisor na si Clarice Ong. "Mara, ilang beses ko bang sasabihin, smile more?" Mas matamis pa yung ngiti ng poster sa likod mo kesa sa'yo. Napakagatlabi si Mara. "Opo ma'am, pasensya na po." Muli niyang ulit, pilit na pinahaba ang ngiti kahit nangangalay na ang pisngi niya. Sa likod ng front desk, nagkakatinginan ng iba pang staff. Si Dina, ang cashier, ay bahagyang napailing, habang si Nestor, ang bellboy, ay lumapit at pabulong na nagbiro. "Uy Mara, kaya mo yan. Baka kailangan mo lang ng kape. Gusto mo, share tayo mamaya?" Napangiti siya ng totoo kahit sandali. "Sige Nes, pero hati tayo sa kape ha. Kalahati lang kaya ng budget ko." "Wala kang choice, libre yun." Nakangiting sagot ni Nestor bago nagmamadaling kinuha ang maleta ng bagong check-in na guest. Habang busy sa pag-encode, sumulyap si Mara sa malaking wall clock sa harapan. 7:30 pa lang, pero pakiramdam niya ay kalahating araw na agad ang lumipas. Simula 6:00 nakatayo na siya, maagang pumasok para pirmahan ang bagong schedule na pilit pinabago ni Clarice. Mas mahaba, mas konti ang day off. "Ilagan," tawag ni Clarice, hawak ang clipboard. "Next week, papasok ka ng 6 days straight. Kulang tayo sa pao." "Ma'am, 6 days po? Hindi po ba pwedeng may isang araw na rest day? May check-up po sana si Mama." "Nako, Mara," sapat ni Clarice na may halong sarkasmo. "Kung gusto mong may rest, maghanap ka ng trabaho na hindi hotel. Alam mo namang ganito dito. Isa pa, ikaw ang pinakabaget sa front desk, kaya mo pa." Gusto sanang sumagot ni Mara, pero pinili niyang manahimik. "Opo ma'am," mahina niyang sagot. Habang lumilipas ang oras, isa-isang dumarating ang mga guest, mga reklamo, mga tanong. "Miss, bakit ang tagal ng elevator? Miss, paki-follow up ang room service. Miss, bakit wala pang clearance ang card ko? Mara, pakibilisan." Paulit-ulit na tili ni Clarice mula sa gilid ng desk. Pero sa likod ng bawat opo at good morning, may binibilang si Mara sa isip. Pamasahe pa uwi, pambili ng gamot ni Mama, baon ni Carlo, printing ng project ni Tinay. Pagsapit ng tanghali, nagkaroon siya ng 15 minutes break. Mabilis siyang pumasok sa maliit na pantry ng staff at inilabas ang baon na tinapay at kape sa sachet. Napaupo siya sa bangkong lumang-luma na, napasandal sa malamig na pader. Pumasok si Nestor, pawis na pawis, dala ang tray ng baso na ipepero over sa stewarding. "Uy, break ka na pala. Kumain ka na?" "Oo, ito lang," turo niya sa tinapay. "Okay na to, basta may laman ng tiyan." "Kung yan ang laman ng tiyan mo, kawawa naman yung tiyan mo." Biro ni Nestor, pero kita sa mata ang pag-aalala. "Kailan uli check up ng mama mo?" "Next week daw eh," sagot ni Mara. Nilalaro ang plastic ng tinapay. "Pero hindi ko alam kung makukuha ko yung rest day. Pinapuno ni Ma'am Clarice yung schedule ko." "Sobrang sama naman," singhal ni Nestor. Wala man lang konsensya. Umiling lang si Mara. "Ayos lang, kailangan ko rin naman yung overtime pay. Kailangan ni Mama ng gamot. Tapos si Carlo, may project." "Alam mo, kapag ako naging manager, unang gagawin ko, babawasan ko schedules nyo. Kunwari lang, mabait akong boss." Napatawa si Mara.
Sige, ikaw na ang future manager. Pero bago yan, mag-break ka rin kahit minsan. Naubos niya ang tinapay at kape at paglabas niya ng pantry para siyang muling nagsuot ng maskara. Pagbalik sa front desk, magalang siyang umayos ng postura. Inayos ang nameplate na Mara Ilagan, receptionist. Bandang hapon, dumating ang convoy ng sasakyan. Naalarma ang guard na si Mang Obet at mabilis na lumapit sa pinto. Mukhang may VIP, bulong nito sa kanilang radio. Nagmasid si Mara. Bumaba mula sa itim na sasakyan ang lalaking naka-dark suit. Matangkad, maamo pero seryoso ang muka. Sinabayan siya ng ilang managers na halatang kabado. Si Sir Lorenzo yan. Mahinang bulong ni Dina sa tabi niya. Magi-inspection daw mayon. Naku, baka sa front desk dumiretso yan. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mara. Hindi pa niya nakakausap ng direkta ang CEO, pero kilala niya ang mukha nito sa mga portrait at news article. Anak ng may-ari. Ang pinakamaraming pag-aari sa lahat ng taong nakita niya. Habang papalapit si Lorenzo, napansin niya ang lapad ng balikat nito, ang maingat na lakad, at ang seryosong tingin. Pero ang pinaka-nakatimo sa kanya ay hindi ang suot nitong mamahaling relo o sapatos, kundi ang biglang paglalim ng mata nito nang sumulyap sa front desk. Parang may hinahanap o may iniisip na mabigat. Good afternoon po, sir. Welcome to Vidal Grand Hotel. Magalang na bati ni Mara, bahagyang yumuko. Sandaling tumigil si Lorenzo sa harap ng desk. Tumingin siya sa nameplate ni Mara, saka sa mukha niya. May sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Good afternoon, formal na sagot ni Lorenzo. Everything okay at the front desk? Opo, sir. Mabilis na tugon niya, kahit alam niyang may 3 unresolved complaints sa system. Nakamonitor po kami sa arrivals and departures. Tumango si Lorenzo, pero bago pa ito makapagtanong pa, mabilis nang sumingit si Clarice, halos magtatalon sa harap. Sir Lorenzo, ako po si Clarice Ong, front desk supervisor. Ako po ang nag-aasikaso sa lahat ng shift schedules at guest concerns dito. Saglit lang nilingon ni Lorenzo si Clarice, saka muling tumingin kay Mara. Good, keep up the good work. Maikli niyang sabi bago tumalikod at nagpatuloy kasama ang iba pang managers. Naiwan si Mara na nakatulala sandali, parang nanlamig ang kamay. Si Dina ay sumenyas na parang kilig. Uy, kinamusta ka ni sir? Bulong nito. Baka ma-promote ka na. Napailing si Mara, napatawa ng mahina. Hindi courtesy lang yun. Siguro tingin niya ang bagal ko. Hindi, alam mo Mara, may dating ka rin. Baka next time, mapansin ka na. Biro ni Dina, sabay kindat. Pero sa utak ni Mara, ibang bagay ang tumatak. Sa isang saglit na palitan ng tingin, parang nakita niya sa muka ng CEO ang kakaibang pagod. Yung uri ng bigat na hindi lang galing sa trabaho. Parang may dinadalang kasalanan o malaking takot. Pagkatapos ng shift, mag-aalas 10 na ng gabi. Nag-time out na si Mara. Inalis niya ang blazer ng uniform, isinilid sa lumang backpack at lumabas sa hotel. Sinalubong siya ng amoy usok, tambutso at fishball cart sa kanto. Mara! Sigaw ni Mang Obet mula sa guard post. Ingat ka sa pag-uwi ha. Text mo ko pag nasa bahay ka na. Opo Mang Obet, salamat o. Nakangiting sagot niya. Sumakay siya ng jeep, kinapa ang ilang lumang barya sa bulsa. Sa biyahe, habang natatakpan ng usok ang tanawin, inilabas niya ang lumang cellphone. May nakasave na PDF file ng isang libreng ebook tungkol sa hotel management. Leadership is service. Binasa niya sa isip ang naka-highlight. If you cannot serve your people, you cannot lead them. Napahigpit siya ng hawak sa cellphone. Balang araw, bulong niya sa sarili. Hindi na ako tatapakan ni Ma'am Clarice sa harap ng guest. Magiging manager din ako, kahit isang hotel lang. Basta may pangalan na Ilagan sa ID. Pagdating sa Tondo, bumungad sa kanya ang makipot na eskinita, mga batang naglalaro ng tingga, at mga kapitbahay na nakaupo sa bangketa. Pumasok siya sa maliit na barong-barong nila, kung saan agad siyang sinalubong ni Carlo. Ate, may test ako bukas. Turuan mo ako sa science. Sigaw ng bata. Yakap agad sa bewang niya. Nandito na naman si Carlo. Sabat ni Tinay mula sa maliit na lamesang puno ng reviewers.
Ate, kamusta sa hotel? Pagod, pero buhay pa. Biro ni Mara. Si Mama, nasaan? Nasa higaan, masakit daw ulit yung dibdib niya. Sagot ni Tinay, nag-aalalang nakakunot ang noo. Lumapit si Mara sa lumang kama kung saan nakahiga si Aling Dory. Payat na payat, pero pilit pa ring ngumiti nang makita siya. Anak, maaga ka yata ngayon. Mahina nitong sabi. Hindi po mama, ako lang po ang umuwi sa amin sa shift. Biro niya, pilit pinapagaan ang boses. May baon po akong tinapay para sa inyo oh. Habang pinapanood niya ang inang dahan-dahang kumakain ng tinapay, tahimik na dumaloy sa isip ni Mara ang buong araw. Ang sigaw ni Clarice, ang iritang guest, ang maiksing ngiti ni Lorenzo Vidal. At sa gitna ng lahat, isang panalangin lang ang laman ng puso niya. Sana hindi pa sumuko ang mundo sa kanila. Sapagkat hindi niya alam, sa taas ng Vidal Tower, may isang CEO ring hindi natulog ng gabing iyon. Kasabay niyang nagtataka kung paano ililigtas ang parehong hotel na pareho nilang pinanghahawakan ng pangarap. Kinabukasan, mabigat pa rin ang mata ni Lorenzo sa puyat, pero maaga na siyang pumasok sa opisina. Hindi para harapin ang mga graph at report, kundi para simulan ang plano na mismong siyang nagpanukala kagabi kay Miss Felisa. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Felisa na nakaupo na sa upuan sa harap ng mesa niya. May hawak na folder at isang lumang ID holder. Nakasuot ito ng maaliwalas na blouse, pero halatang hindi rin ito nakatulog ng maayos. Hindi na kita binigyan ng tsanse magbago ng isip, bungad ni Felisa. Iniabot ang folder. Kung mag-back out ka, ngayon na ang pagkakataon. Kinuha ni Lorenzo ang folder. Sa loob, may nakalagay na photocopy ng isang peking biodata, NBI clearance at employment form. Pangalan, Renan de la Cruz. Posisyon, utility janitor. Status, probationary. Renan ha, iting pilit ni Felisa. Para hindi naman masyadong malayo sa Lorenzo. Masanay ka na. Napahinga ng malalim si Lorenzo. Sino-sino lang ang may alam nito? Ako, ikaw. At yung isang tao sa HR na pinagkakatiwalaan ko. Si Ligs, sagot ni Felisa. Kahit si Joy, hindi ko sinabihan. Lalo na ang mga manager. Kapag may umalingasnas, tapos na ang laro. Tumango siya. Okay, kailan ang orientation ko? Biro niya. Pero halatang kinakabahan. In about 2 hours, sagot ni Felisa na parang seryoso talaga. Magpapalit ka ng damit sa HR locker room. Pinahanda ko na rin ang uniforme mo. At Lorenzo, napahinto ito. Kapag nandoon ka na sa baba, wala kang special treatment. Nasabi ko na kay Jomar na may bagong utility na papasok. Alam mo namang hindi yon marunong mag-alaga ng tao. Mas mabuti, sagot niya, bahagyang mapait ang ngiti. Mas madali kong makikita ang totoo. Pagkalipas ng ilang oras, tumayo si Lorenzo sa loob ng maliit na CR sa HR floor, nakaharap sa salamin. Madalas niya lang makita ang sarili niya sa mga mamahaling banyo ng executive suite. Ngayon, sira-sirang tiles at ilaw na kumikislap ang kasama niya. Tinanggal niya ang mamahaling relo at marahang ipinasok sa maliit na pouch. Tinali niya ang isang simpleng itim na rubber watch na ibinigay ni Felisa. Hindi masyadong halata, pero hindi na rin sobrang sosyal, sabi nito kanina habang inaabot ang relo. At yan, hindi ka manghihinayang kung malagyan ng Clorox. Huminga siya ng malalim, kinuha ang gunting na kasama sa kip at sinimulang putulin ng maiksi ang bihok na dati maingat na pinagupitan sa pinakamahal na barbero sa syudad. Ngayon, walang stylist, walang produkto, plain practical lang. Pagkatapos, sinuot niya ang makapal na salamin na may simpleng frame. Ang ayos ng uniforme, ramdam niya ang gaspang ng tela sa balat. Hindi ito tulad ng pino at preskong tela ng mga suit niya. Ito'y medyo makati. May amoy detergent na halong lumang pawis. Teka, kaya ko ba to? Bulong niya sa sarili. Tinitingnan ang refleksyon. Hindi na siya mukhang CEO. Mukha siyang ordinaryong lalaki. Medyo maputla, naka-rubber shoes na medyo gasgas na. Pumasok si Felisa sa CR. Kumatok muna. Pwede na ba akong pumasok? Oo, sagot niya. Pagpasok nito, sandali itong natigilan. Sa kamarahang natawa. Kung hindi ko alam na ikaw yan,
Hindi ko aakalaing si Lorenzo Vidal ang kaharap ko. Good, maikling sagot niya, pero sa loob-loob niya ay may kakaibang kirot. Parang kinelos yung pagkakasanay niyang pingalain siya ng mga tao. In fairness, patuloy ni Felisa, medyo gwapo pa rin, pero at least mukha ka ng pagod na worker, hindi pagod na executive. After today, baka pareho na, sagot ni Lorenzo, pinipilit maging magaan ang tono. Hindi na niya dinala ang cellphone na mahal. Sa halip, isang lumang keypad phone na may gas-gas ang ibinigay sa kanya ng HR. Just in case daw kailangan siya tawagan. Naglakad siya palabas ng HR floor. Dala ang lumang backpack na may laman lang na extra shirt at maliit na tuwalya. Pagdating niya sa staff entrance ng hotel, hindi siya pinansin ng mga guard. Wala nang nakikilalang Sir Lorenzo. Ang nakita lang nila ay pangalan sa visitor log, Renan de la Cruz. Bagong utility? Tanong ni Mang Obet. Hindi niya alam na ang kaharap niya ang boss ng lahat. Opo Mang, kuya, sagot ni Lorenzo, pinipilit bagalan at gawing simpleng-simple ang tono ng boses. Lakad na, dun ka kay Jomar. Nasa housekeeping office yon. Nakakairita ang boses. Sagot ni Mang Obet, sabay turo sa likod. Sa hallway patungong housekeeping office. Naamoy niya ang halong disinfectant, pawis at lumang carpet. Iba ang mundong ito sa malamig at mabangong executive floor na nakasanayan niya. Nadatnan niya si Jomar Villoria, isang matabang lalaking may hawak na checklist, nakasumbrero ng housekeeping at tila hindi na marunong ngumiti. Maingay ang aircon na halos hindi na lumalamig. Sino ka? Asik ni Jomar. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Si Renan po, bago pong utility. Magalang na sagot ni Lorenzo. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Mukha kang hindi sanay sa mabigat na trabaho ah. Marunong ka bang magbunot ng CR? Matututo po, sagot niya. Kahit sa loob-loob niya, hindi man lang siya pinapabunot ng sahig sa bahay nila noon. Matututo? Umismid si Jomar. O siya, dito ka. Kailangan namin tagabuhat. Marami kang pupulutin na basura ngayon. Yung isang utility, nag-sick leave na naman eh. Akala mo kung sinong fragile. Halika dito. Inabot sa kanya ang lumang walis, mop at isang timba. Unang assignment mo, CR sa ground floor, yung malapit sa function hall. May nagreklamo kagabi na daw may amoy pa rin at may mancha sa tiles. Pagkatapos nun, ikaw na rin magbuhat ng mga basura sa likod. Kung may reklamo ka, labas. Wala po akong reklamo. Sagot ni Lorenzo, ramdam ang bigat ng mop at timba sa kamay. Habang naglalakad siya papuntang ground floor CR, nadaanan niya ang lobby. Hindi siya dumaan sa gitna. Sa gilid siya dumaan, kasabay ng iba pang staff. Tanaw niya mula sa malayo ang front desk. Nakita niya si Mara, nakatayo sa likod ng counter. Maayos ang buhok, nakangiti sa kabila ng halatang puyat. Katabi niya si Dina, busy sa computer, at nasa gilid si Clarice, may hawak na tablet at tila may pinapagalitan na namang staff. Miss Mara, ang dami niyo namang hinihinging request sa housekeeping. Rinig niyang reklamo ni Clarice. Medyo malakas ang boses. Wala na tayong tao sa gabi tapos magpapa-deep clean ka pa ng koridor. Ano ka, supervisor? Ma'am, pasensya na po. Mahinahong sagot ni Mara. Nagreklamo lang po kasi si guest sa room 708. Medyo maalikabok daw po ang hallway. Sabi ko po, aayusin natin. E di sana ikaw ang nagpunas. Iritadong sabi ni Clarice, sabay irap. Alam mo bang kulang na nga ang tao sa housekeeping? Huwag mo nang pakialaman ng hindi mo sakop. Focus ka sa pag-smile. Yun ang trabaho mo. Kita ni Lorenzo ang pangiwi sa gilid ng labi ni Mara. Pero marahang ngumiti pa rin ito. Opo ma'am, pasensya na po. May dumating na guest na mukhang foreigner at halatang pagod sa biyahe. Excuse me, sabi nito. Medyo magaspang ang tono. I've been calling for my luggage for 15 minutes. Sorry po sir, mabilis na sagot ni Mara. Agad na tumingin kay Nestor sa gilid. Nes, pakibilis. Pero naunahan sila ni Victor Alcaraz, ang front office manager. Matangkad, nakamaayos na suit at halatang sanay sa ngiting nakakasakit. Good afternoon sir, bungad nito sa guest. Hindi man lang tiningnan si Mara. I apologize for the delay. I will personally make sure your luggage gets to your room. Nakangiting nakaharap si Victor sa guest. Pero nang tumalikod ito, agad niyang hinarap si Mara, nakakunot ang noo. Ilagan, madiin ang boses nito. Ilang beses na kitang pinagbilinan na priority ang VIP arrivals. Bakit nakapagreklamo ba ang guest?
Ako na po yung nag-update sa kanya, sir. Mahinahong paliwanag ni Mara. Nag-follow up na rin po ako kay Nestor. Hindi ko tinatanong kung ano ginawa mo, singit ni Victor. Ang tinatanong ko, bakit umabot pa sa reklamo? Kung hindi ka sigurado, huwag mong yakapin lahat ng task. Ipaubaya mo sa iba. Huwag mong sabihing ginawa mo na, pero wala pa. Tahimik lang si Mara, halatang iniinda ang mga salitang parang kutsilyo. Si Lorenzo, sa di kalayuan, ramdam ang bigat ng eksenang nasasaksihan niya. Hindi bilang CEO na may kapangyarihan, kundi bilang Renan, isang walang boses na utility. Bago siyang tuluyang nawala sa paningin ng lobby, nakita niya ang isa pang bagay. Sa gilid ng front desk, may batang utility na mukhang bagong-bago, si Lando. Nakadukdok sa cart ng linen. Tila nagbibilang kung ilang piraso ang kulang. Bigla itong milapitan ni Mara. Lando, mahinang sabi ni Mara, pilit pa ring nakangiti. May pamasahe ka pa ba pauwi mamaya? Nagulat ang binatilyo. Ha? Ate medyo... O kunin mo na to, sabi niya. Huwag ka nang maglakad sa dilim. Delikado. Ate hindi po, nakakahiya. Ano ka ba? Mahinahong sagot ni Mara. Pag nagkasahod ka, ilibre mo na lang ako ng kape. Tabla na tayo. Natawa si Lando at mahigpit na pinisil ang perang inabot. Salamat po Ate Mara, promise, babawi ako. Mula sa gilid, hawak ang mop at timba. Nakamasid si Lorenzo. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Mara bilang pangalan sa report o bilang bahagi ng front desk staff. Lamang nakita niya ito bilang taong may usong hindi pa napapagod magmahal. Kahit araw-araw ay siya mismo ang inuubos ng sistema. At doon, sa simpleng eksenang iyon, lalong tumibay sa isip niya. Kung gusto niyang iligtas ang hotel, kailangan niya munang unawain ang mga tulad ni Mara at Lando. Ang mga taong kumakapit sa trabahong ito, hindi dahil sa titulo, kundi dahil ito na lang ang natitirang sandalan ng pamilya nila. Kinabukasan, maaga na namang nasa likod bahay ng hotel si Renan. Bit-bit ang timba at mop. Iba't ibang tunog ang bumumad sa kanya. Kalansing ng mga kutsara sa kusina, kalabog ng linen kite sa hallway, at mahihinang buntong hininga ng mga staff na parang matagal nang sanay sa pagod. Renan, sigaw ni Jomar mula sa housekeeping office. Yung koridor sa 7th floor, madumi pa rin daw. May nagreklamo kagabi. Ikaw na ang bahala roon, ha? At saka yung CR sa function hall. Huwag mong kalimutang kuskusin ng todo. Ayoko nang may reklamo na naman. Opo, Sir Jomar, sagot ni Lorenzo. Sabay akyat ng hagdan dala ang cleaning cart. Sa bawat palapag na dinaanan niya, may napupuna siya. Kulang ang ilaw sa ilang hallway. May carpet na namumuti sa tagal ng mantsa. May aircon vent na tila di na nalinisan ng ilang buwan. Sa mga pinto nakasabit ang mga do not disturb na tanda ng mga guest na ayaw na ring istorbuhin pa. Pagdating sa 7th floor, sinalubong siya ng malamig pero amoy kulong na hangin. Habang nagmamop siya sa dulong bahagi ng koridor, may narinig siyang inis na boses mula sa bandang gitna. This is unacceptable. Wika ng lalaking may accent. Halatang foreigner. I reported this yesterday. No one came. Sumilip si Lorenzo. May guest na nakatayo sa labas ng room 714. Hawak ang cellphone at kinukuhanan ng litrato ang dingding na may lumang talsik ng pintura at bahagyang kupas na wallpaper. Sir, good morning po. Mas mahinahong boses ni Nestor ang sumunod. Pasensya na po talaga. Kulang lang po kami sa tao kagabi, pero babawi po kami ngayon. Papalitan po namin yung wallpaper, sir. But I paid for a 4-star experience, reklamo ng guest. Look at this place. It feels old. And I told the lady at the front desk that I will write a review. Napanganga si Lorenzo. Sinabi niya sa front desk, kailan? Bakit wala sa report ko to? Agad na tanong ng utak niyang CEO. Pero bilang Renan, tahimik lang siyang nagpatuloy sa pamumunas. Ilang minuto pa, dumating ang 2 maintenance staff na bit-bit ang pulse. Halatang nagmamadali lang dahil kakatawag lang sa kanila sa radyo. Napabuntong hininga si Nestor at nilapitan si Lorenzo. Renan, pasensya na ha. Sabi nito, dapat kagabi pa yan, naayos. Yung request form ni Mara, na forward na sa office, pero ewang na-actionan agad. Lagi na lang delayed.
Kaya tuloy kami ang nabubugbog ng galit ng guest. Ganun ba kadalas magka-delay? Tanong ni Lorenzo habang pinipiga ang map, pinipilit gawing kaswal ang tono. Halos araw-araw, sagot ni Nestor, bahagyang napapailing. Nagpapasa si Mara ng mga incident reports, pero minsan hindi ko na sila nakikitang bumababa sa system. Parang may buta sa gitna. Tapos pag nagalit ang board, staff ang sisihin. Habang tumatagal ang mga araw, mas marami pang nakikita si Lorenzo. May mga reklamo sa dirty linens na hindi agad napapalitan dahil nasa laundry pa raw. Kulang ang tao sa night shift kaya madalas ang room service delayed. At yung mga kailangan ng repair, aircon, faucet, ilaw, madalas nasa pending status. Isang gabi, habang nagwawali siya sa likod ng lobby, narinig niya sina Victor at ang accountant na si Miss Regina Chu na nag-uusap sa harap ng office ni Victor. Bahagyang nakasiwang ang pinto kaya kita niya ang siluetang dalawa. Regina, siguraduhin mong nakapile bilang emergency maintenance yung mga dagdag na bayad sa supplier ha. Malamig na sabi ni Victor, ayokong may makita ang board na kakaiba sa monthly report. Huwag kang mag-alala, sagot ni Regina. Sabay tawa ng mahina. Basta hati tayo sa savings na yan. Kung hindi natin kukupitin, mapupunta lang din sa mga bagong plansa o bagong carpet. Sino ba mas may kailangan ngayon? Sila o tayo? Nag-init ang tenga ni Lorenzo. So kaya pala luma ang gamit? Kulang sa ayos kasi kinukupit nila ang budget. Sigaw ng isip niya. Pero bilang Renan, nagkunwaring abala sa pagwawalis. Nilalapit ang sarili sa basurahan nang hindi napapansin. Basta, wag mo ring kalimutan yung travel allowance natin next month. Dagdag ni Victor. Kailangan... Kotse! Ha! Tahimik na ulit ni Lorenzo sa isip. Naalala ang bagong SUV na nakita niya sa parking na may plaka na kaka-release lang. Kinagabihan, sa may dulo ng lobby, nakita niyang muli si Mara. Nakatayo pa rin sa front desk kahit dapat naka-timeout na ito. May guest na mukhang nalulunod na sa hiya, isang lalaking may dalang maliit na backpack. Miss, I'm really sorry, ani ng guest. Paikot-ikot ang tingin. Na-misplace ko yung wallet ko. Hindi ko alam kung saan. Hindi pa ako makapag-check out. Wala pa akong pambayad sa taxi papuntang airport. Pero kailangan ko na umalis. Ngumiti si Mara, hindi pinalalabas ang pag-aalala. Sir, ganito na lang po. Mag-a-apply po tayo ng partial settlement ngayon. Tapos kapag na-recover nyo po ang wallet nyo o nakapagpadala na ang family nyo, pwede nyo pong isettle via bank transfer. For the taxi, sandali lang po ha. Kinapa ni Mara ang bulsa, saka ang handbag at marahang naglabas ng ilang perang papel. Sir, wag na po kayong ma-stress, wika niya. Ito po, pamasahin nyo muna papuntang airport. Hindi nyo na po kailangan bayaran sa akin. Basta po, mag-ingat kayo ha. Nagulat ang guest, namula ang mata. Miss, I can't accept that. That's your money. Okay lang po, mahinang sagot ni Mara. Trabaho naman po namin na siguraduhin na makakaalis kayong maayos at hindi balisa. Consider it a small hospitality gesture. Sa di kalayuan, nakasandal si Lorenzo sa poste. Bit-bit ang mop. Hindi alam ni Mara na may nakakita sa ginawa niya. Sa ulit-ulit na kabaitan na parang natural nang lumalabas sa kanya, napaisip si Lorenzo, ilang ganitong kabutihan ang hindi nakikita ng board. Ilang ganitong kwento ang hindi nababasa sa anumang report. Makalipas ang ilang araw, nasanay na rin si Renan sa bigat ng araw-araw. Kuskos CR sa umaga, buhat ng basura sa tanghali, linis ng hallway sa hapon. Pero may isang bagay siyang inaabangan tuwing hapon. Yung sandali na halos sabay silang natatapos ni Mara. At pareho silang napapadpad sa maliit na pantry. Uy, Renan, bati ni Mara isang gabi habang nagbubukas ng instant noodles. Dito ka muna. Oh, may mainit na tubig pa. Maghapunan ka muna bago ka bumaba sa basement. Mumiti si Lorenzo at tumupo sa katapat na bangko. Imilapag ang kanyang baon na kanin na may konting ulam na binigay ng kitchen staff. Salamat, sagot niya. Mukhang pagod ka na rin ah. Hindi naman, nakangiting pagsisinungaling ni Mara. Sanay na. Ganyan talaga sa hotel. Kahit pagod,
dapat presentable pa rin. Totoo bang kulang kayo sa tao sa front desk? Tanong ni Lorenzo, kunwari usisero lang. Oo, sagot ni Mara, sabay higop ng sabaw. Dati marami-rami kami, pero nung nagsimulang malugi, nagtanggal sila ng tao. Yung iba, hindi na ni-renew contract. Ngayon, kaunti na lang kami. Pero pareho pa rin yung dami ng guests. Mas maraming reklamo, mas maraming kailangang ayusin, mas konting tao para sumalo. Nasasabi niyo ba sa management yan? Tanong niya. Sinusulat ko sa incident reports. Sa suggestions, sagot ni Mara. Pero ewan, minsan parang hindi naman dumarating sa taas. Hindi ko alam kung naiipon lang sa drawer ni Sir Victor o basta. Kapag malala na ang reklamo, sakalang gumagalaw. Napatingin si Lorenzo sa kanya. Bakit ka pa nananatili dito? Mahinahong tanong niya. Sandaling natahimik si Mara. Bago sumagot, tumingin muna siya sa lumang relo sa dingding, saka sa sariling kamay na may bahagyang paltos. Kasi Renan, marahan niyang sabi, kahit ganito kahirap, ito na ang pinakamalaking pagkakataon na binigay sa akin. Dito ako unang tinawag na Miss Mara ng mga tao. Dito ako natutong humarap sa mga mayaman, sa mga foreigner, sa mga taong dati pinapangarap ko lang makita sa TV. Hindi perfecto, pero dito ko nakikitang pwede akong umangat. At kailangan ko rin to para kay Mama, kay Tinay, kay Carlo. Napangiti si Lorenzo, pero may bigat sa dibdib. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mara, pakiramdam niya'y tinatamaan siya bilang lider na matagal nang malayo sa ganitong realidad. Ilang araw pa ang lumipas, mas lumalim ang obserbasyon niya. Nakita niyang paulit-ulit na nagrereklamo ang ilang suki na guest, pero hindi na isasama sa summary reports. May mga araw na si Regina ay bigla na lang nawawala sa opisina, pero biglang may post sa social media na nakita niya noon pa bilang Lorenzo na nasa abroad dito, naka-hotel din, naka-shopping. Sa isang pagkakataon, natasabay niya si Victor sa elevator, paakyat sa parking. Nakita niya sa kamay nito ang susi ng bagong SUV, kumikintab ba ang keychain. Upgrade, sir? Tanong ng isa pang manager na kasama nila. Reward sa sarili, sagot ni Victor, natatawa. Kailangan ding maramdaman na sulit ang pagod. Habang bumababa si Lorenzo bilang Renan papuntang basement para magbuhat ng mga sako ng basura, bumabalik-balik sa isip niya ang tanong. Kung ito ang mga taong humahawak ng budget at sistema ng hotel, paano pa makakaahon ang Vidal Grand? At kung ang mga tulad ni Mara at Lando ang araw-araw na nagsasakripisyo, hanggang kailan sila aasa na may magbabago? Sa gitna ng amoy basura at tunog ng lumang elevator, tahimik siyang nagpasya sa sarili. Hindi sapat na makita lang niya ang problema. Kailangan niyang mahanap kung saan tumatagas ang dugo ng hotel. Kahit gaano pa karumi ang lugar na kailangan niyang pasukin para malaman iyon. Mula sa basement kung saan amoy basura at lumang kahon ang kasama niya, matagal pa ring nakaupo si Renan sa gilid ng stockroom. Hawak ang basang tuwalya na kanina pa dapat niya ipinipiga. Umiikot sa isip niya ang mga narinig. Ang bagong kotse ni Victor, ang travel allowance ni Regina, ang kulang na tao, ang nahihiyang mga guest, ang mga maliit na kabutihan ni Mara na hindi nakikita ng kahit sinong nasa taas. Kailangan kong makahanap ng mas konkretong ebidensya. Bulong ma sa sarili. Hindi po pwedeng hinalalang. Pero sa gitna ng paghahanap niya sa dumi ng sistema, may isa pang bagay ang hindi niya inaasahang madidiskubre. Hindi tungkol sa pagnanakaw, kundi tungkol sa kung anong klasing puso ang mayroon ang mga taong matagal na niyang minamaliit bilang rank and file. Isang gabi, halos hating gabi na, nagring ang lumang keypad phone niya. Tumunog iyon habang naglilinis siya ng CR sa ground floor. Pagod na ang likod at balikat. Renan, boses ni Jomar sa kabilang linya, medyo paos. Ikaw ang naka-assign mag-close ng lobby CR at mag-general cleaning sa likod ng function hall. Yung iba naka-time out na. Ikaw na bahala sa final sweep. Napatingala si Lorenzo. Function hall po? Akala ko po walang event ngayon. Wala, pero may naiwan daw na mga gamit sa likod. Mga kahon kung ano-ano.
Siguruhing malinis lahat bago ka umalis. Huwag kang aalis hanggat hindi mo na-check yon. Naiintindihan mo? Opo sir, sagot niya. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa wall clock. 11:32 p.m. Tahimik na ang lobby. Konti na lang ang guest na palabas-pasok. Si Mara, sa di kalayuan, ay nakita pa niyang naka-duty pa rin. Kahit dapat tapos na ang shift. Nakasabit ang kanyang backpack sa isang balikat. Pero hawak-hawak pa rin ang landline. At kausap ang isang guest. I'm really sorry again for the inconvenience, ma'am. Maririnig niyang sabi ni Mara sa Ingles, magalang at mahinahon. We've already coordinated with housekeeping. Tomorrow morning, pagkababa ng telepono, saglit na sumandal si Mara sa pader, huminga ng malalim, bago kinuha ang backpack at ilang supot na tila puno ng kung ano. Hindi na siya dumaan sa main exit ng staff. Bagkus, kumaliwa ito patungo sa mas madilim na koridor sa likod. Napakunot ang noo ni Lorenzo. Bakit siya dadaan dun? Pauwi na dapat yon. Matapos tiyaking malinis ang CR at maayos ang signage na closed for cleaning, dahan-dahan niyang itinulak ang cleaning cart papunta sa direksyong tinahak ni Mara. Unwari may nilalagyan ng basurang bag ang timba, pero sa totoo lang, sinusundan niya ang mahinang kaluskos ng mga yapak. Dala ng katahimikan ng ganoon kalalim na oras, rinig niya ang mahinang halakhakan at bulungan mula sa bandang tapat ng lumang function room sa basement. Ang Hall C na matagal nang halos hindi ginagamit dahil luma ang ilaw at kailangan pa raw i-renovate. Nakabukas ang maliit na service door sa likod ng hall. May bahagyang liwanag na nanggagaling sa loob. Maingat na lumapit si Lorenzo. Sinilip ang loob mula sa siwang. Laking gulat niya sa nakita. Hindi iyon bakanteng hall na puno ng alikabok at lumang upuan. Sa pinakaloob, may nakalatag na ilang lumang tablecloth na parang banig sa sahig. Sa gitna, may mga styrofoam containers. Nakatayo si Mara, pawis na pawis pero nakangiti, hawak ang sandok habang nagsasali ng ulam sa mga paper plate. Sa paligid niya, may 5 o 6 na dating staff na naaalala ni Lorenzo mula sa HR list. Si Ate Feli, dating night auditor, na tinanggal ng magbawas ng tao. Si Romy, dating kitchen helper, at 2 pang utility na alam niyang hindi na nirenew ang kontrata. Bukod sa kanila, may 4 na batang kalye na nakaupo sa sulok, maruruming tsinelas. May dalang maliit na supot na halatang pinagpilian pa kung itatapon o hindi. Isang sanggol ang karga-karga ni Ate Feli. Oh, dahan-dahan lang sa pagkain ha, wika ni Mara. Pilit na maaliwalas ang boses. Mainit yang sabaw. Carlo, pakiabutan si Kuya Liam ng tubig. Isang batang lalaki. Hindi ang kapatid yang si Carlo, kundi ibang batang kalye, nakapangalan lang. Ang mabilis na tumayo at inabot ang baso sa isa sa dating staff. Salamat na, sabi ni Romy. Tuluyang napaluha habang sumubo ng kanin. Hindi ko alam kung paano kami bubuhay ngayong linggo kung wala to. Wala pa ring bagong trabaho. Mara, hindi ka na naman ba pinigilan sa front desk? Tanong ni Ate Feli, habang marahang pinapakain ng lugaw ang sanggol. Baka mahuli ka ng manager mo. Anak, paano ko malaman nilang nilalabas mo yung pagkain? Umiling si Mara, umupo sandali at humima ng malalim. Mas gusto ni Ma'am Clarice na maganda lang tingnan ang mga papel at reports. Hindi niya tinitingnan kung ilang tray ng pagkain ang direktang itinatapon sa kitchen gabi-gabi. Sobra-sobrang buffet, Tita Feli. Ipinatapon lang sa basurahan kapag tapis na ang oras. E paano yung mga batang to? Paano kayo? Nakakahiya sa'yo, singit ni Romy. Ikaw pa ang gumagastos paminsan-minsan para sa container. Alam ko namang kulang na kulang ka rin sa sweldo. Napakagat-labi si Mara. Hindi siya tungkol sa pera lang, Tito. Hindi ko kayang manood na pagod ang mga staff sa taas, tapos sa likod may nagugutom. Kung may sobra, dapat may umuubos. Hindi basurahan ang dapat makinabang. Sa siwang ng pinto, ramdam ni Lorenzo ang pag-usog ng mundo sa loob niya. Ang alam niya lang sa mga report, food wastage, cost per head, overproduction. Hindi niya naisip na sa likod ng mga terminong iyon, may isang receptionist na pinapakain ang mga taong iniwan ng sistemang siya ang namumuno. Mara, may araw din na makakaahon tayo, sabi ni Ate Feli, pilit na nakangiti.
Huwag mong isipin na responsibilidad mong lahat to. Bata ka pa. May future ka pa. Baka ma-promote ka pa dyan sa hotel nyo. Napatingin si Mara sa sahig. Kung ma-promote man ako, mahinahong sagot niya. Ang unang gagawin ko, sisiguraduhin kong may maayos na exit package ang mga katulad nyo. At wala ng batang ganito kagutom sa labas ng 5-star hotel. Sumabat ang isa sa mga batang kalye. Namumumay ang mata sa antok. Ate, ang bait mo. Pag lumaki ako, basta mag-aaral kang mabuti. Huwag kang susuko, dito o sa iba. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging mabuti. Palihim na napahigpit ang kapit ni Lorenzo sa hawakan ng pinto. Sa isip niya, malinaw ang boses ni Mrs. Gatchalian. Kung hindi mo maayos, papalitan ka namin. At ngayon, sa harap niya, may taong tahimik na inaayos ang kahit maliit na bahagi ng gulo. Hindi sa pamamagitan ng memo, kundi sa pagkain na ipinamamahagi at dignidad na ibinabalik sa mga tao. Mara, muling wika ni Romy. Hindi ba bawal yan? Hindi ba para lang yan sa mga nagbayad sa buffet? Napahigpit ang panga ni Mara, pero nanatiling malumanay ang tono. Alam niyo bang sa bawat tray ng pagkain na itinatapon, pwede nang kumain ang 2 pamilya. Kung may 3 tray na sobra, 3 pamilyang busog. Hindi ko kayang tanggapin na ang sagot lang sa tanong na yan ay policy. Umiling si Ate Feli na pahinga ng malalim. Kung maririnig ka lang sana ng may-ari ng hotel na to, anak. Walang kaalam-alam ang mga ito na ang mismong may-ari o ang anak ng may-ari ay nasa labas lang ng pintuan. Basang-basa ang palad sa pinaghalong pawis at guilt. Hindi niya alam kung gaano katagal pa siyang nanatili roon. Pakiramdam niya'y kumikipot ang dibdib sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mara. Hindi ito rebelde, hindi ito magnanakaw. Inilalabas lang niya ang dapat ay basura at binibigyan ng bagong silbi. Maya-maya, nagsimulang magligpit si Mara. Kinuha niya ang ilang natirang tinapay at inilagay sa maliit na supot. O ito ha, sabi niya sa mga bata, pang-almusal niyo bukas. Pero promise ha, huwag niyo nang ialok sa kung sino-sinong tambay. Tayo muna, kayo munang madalas na nagugutom. Opo ate, sabay-sabay na sagot ng mga bata, may halong tuwa at lungkot sa mata. Naku anak, hindi mo na kailangan gawin to every week. Paalala ni Ate Feli. Baka maubos ka, sagot ni Mara, inaayos ang backpack. Hanggat may trabaho ako dito, gagawa at gagawa ako ng paraan. Hindi pwedeng bulag ka lang dahil bawal daw tumingin. Paglabas ni Mara sa service door, mabilis na umatras si Lorenzo. Kinuha ang cleaning cart at nagkunwaring nagbup sa gilid ng koridor. Pagdaan ni Mara, medyo nagulat ito. Uy, Renan, kulat na sabi niya. Huminto sandali. Ang gabi mo naman naka-assign. Ngumiti siya, pilit pinapantay ang hinga. Ako po ang pinaiwan ni Sir Jomar. General cleaning daw dito sa likod. Pasensya ka na ha, nakangiting sabi ni Mara. Kung alam ko lang na nandito ka, sana nag-imbita rin ako ng isang plato. Kaso konti lang yung nadala ko ngayon. Nag-init ang tenga ni Lorenzo. Hindi na po kailangan, sagot niya. Maingat na hindi magpahalata ng emosyon. Mukhang busog na po sila sa loob. Napahinto si Mara. Sandaling kinunot ang noo. Narinig mo? Medyo. Simpleng sagot niya. Pero, oks lang po. Hindi naman ako sumbungero. Napangiti si Mara, saka nagbuntong hininga. Salamat ha. Alam kong bawal technically. Pero ayoko lang talagang nakikitang may itinatapon tayo habang may umiiyak sa labas sa gutom. Wala naman akong grand na plano. Gusto ko lang ngayong gabi, may uuwi na busog. May plano ka na? Kahit sabihin mong wala, hindi niya napigilang sabihing mahina. Mas malaki pa sa iniisip mo. Hala, ang lalim mo naman Renan? Natatawang tugon ni Mara. Sige na, uuwi na ako. Baka antukin na yung nanay ko. Ingat ka dyan ha. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa isang araw lang. Bukas, pagod pa rin tayo. Nagtawanan silang dalawa ng bahagya. Pero paglayo ni Mara sa koridor, naiwan si Lorenzo na nakatingin sa papalayong balikat nito. Dala ang backpack na hindi lang puno ng pagod, kundi ng malasakit na hindi niya makikita sa kahit sinong board member. Sa katahimikan ng basement, marahang ibinaba ni Lorenzo ang mop.
napasandal sa pader. Ngunit ngayong gabi, hindi na basura ang tinitingnan niya. Ang nakikita niya ay ang malinaw na sagot sa tanong na matagal nang kumakain sa konsensya niya. Hindi ang mga tulad ni Mara ang nagpapapagsak sa hotel. Sila ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat ng katiwalian at pagkukulang, hindi pa tuluyang bumibitaw ang Vidal Grand. At sa sandaling iyon, tahimik siyang nanumpa sa sarili. Kung may babagsak man sa lugar na ito, hindi dapat yung mga taong kagaya niya. Magdamag na hindi nakatulog si Lorenzo ng gabing iyon. Pag-uwi niya bilang Renan, hindi na siya dumiretso sa maliit na kwartong inupahan niya malapit sa hotel. Pumunta siya sa sariling kondo, tahimik na nagpalit ng damit, at umupo sa harap ng mesa kung saan nakakalat ang mga report na matagal na niyang binabasa nang hindi nauunawaan. Sa gitna ng mga papel, muling sumingit sa isip niya si Mara. Ang mga mata nitong pagod pero maliwanag. Hawak ang sandok ng pagkain sa lumang function room. Sa kabilang banda, naroon si Victor, naka-coat at nakatay. Hawak ang susi ng bagong sasakyan habang pinapagod ang staff sa araw-araw. Hindi pwedeng ganito na lang, bulong niya sa sarili. Kung may mananagot, hindi yung nagpapakain sa gutom. Kinabukasan, formal siyang pumasok bilang CEO sa umaga. Nasa executive suit na ulit siya. Suot ang mamahaling relo, ang buhok muling inayos ng stylist na pinatawag ni Joy. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Parang nakasuot siya ng maskara na alam na niya kung ano ang nasa ilalim. Pagpasok sa opisina, nadatnan niya si Joy na nag-aayos ng mga folder. Good morning, sir. May board meeting po kayo sa Biyernes, 10 a.m. Gusto raw po ni Mrs. Gatchalian ng updated report tungkol sa losses ng hotel at plans ninyo. Joy, mahinang tawag niya. Pakisabi kay Miss Felisa na pumunta rito agad, please. At si Paulo din sa accounting. Sabihin mong importante. Opo sir, mabilis na sagot ni Joy. Maya-maya lang kumatok si Felisa, kasunod si Paulo. Payat na lalaking nakasalamin, laging may hawak na laptop at mahiyain kong ngumiti. Anong meron, Lorenzo? Tanong ni Felisa, umupo sa harap niya. Tumingin si Lorenzo sa kanila, matagal, bago nagsalita. Kailangan ko ng totoo. Hindi yung nasa harap ng board. Yung tunay na financial movement ng hotel. Lahat ng supplier, lahat ng special contracts, lahat ng emergency maintenance na pinapasok sa sistema. Nagkatinginan sina Felisa at Paulo. Sir, maingat na sabi ni Paulo. Kung ang ibig niyo pong sabihin ay, alam kong may niluluto sina Victor at Regina, putol ni Lorenzo. Narinig ko mismo kung paano nila pag-usapan ang savings na napupunta sa bulsa nila. Nakita ko rin ang epekto sa baba. Kulang na tao, luma ang gamit, puri reklamo ang guest. Hindi na ako magbubulag-bulagan. Paulo, kaya mo bang kunin ang raw data? Hindi yung nakaprocess na report. Tumikhim si Paulo, bahagyang kinakabahan. Sir, matagal na po akong may kutob, pero wala po akong lakas ng loob na mag-ingay. May access po ako sa records na hindi nila alam na naiwan. Naka-backup pa sa lumang server. Kung bibigyan niyo po ako ng go signal, ipapakita ko ang lahat. Tumingin si Lorenzo kay Felisa. Kakampi ka ba sa akin dito? Matagal na, matigas na sagot ni Felisa. Noong una ako makakita ng retrenchment list na halos puro rank and file, alam kong may mali. Sige Lorenzo, kung handa ka ng kumalaban, sasama ako. Ilang gabi ang lumipas, halos doon na tumira sa maliit na meeting room si Paulo. Nakatutok sa laptop habang si Lorenzo at Felisa ay nakikinig sa bawat paliwanag. Eto po, turo ni Paulo sa screen. Ingnan niyo tong supplier na Velasquez Maintenance Solutions. 3 taon nang tumatanggap ng bayad galing sa hotel. Laging nakatag as emergency repairs. Pero nung i-cross-check ko sa SEC at BIR records, wala namang registered na kumpanyang ganyan. Ibig mong sabihin peke? Tanong ni Lorenzo. Nanlalamig ang palad. Opo sir, Shell Company. Pumasok sa account, tapos lumabas din. Papunta sa 2 personal accounts na konektado kay Regina. Nadinit ang tiyan ni Lorenzo. Magkano na ang nawala sa atin? Sa 3 taon sir, huminga ng malalim si Paulo. Tinatayang nasa mahigit 60 million pesos na po. Napakuyom si Lorenzo ng kamao. Naalala niya ang mga nilalangaw na koridor, ang sirang aircon,
ang staff na binawasan ng oras para makabawas gastos. Hindi pa natatapos doon. Eto pa po, sabi ni Paulo. Nag-click uli. Yung mga travel and representation expenses na naka-charge sa client meetings ni Sir Victor, halos kalahati dyan personal trips. Singapore, Hong Kong, Japan. Kasama pa si Miss Regina sa ilan. At yung bagong sasakyan niya, may baha. Nanginginig ang panga ni Lorenzo. Pinagkakatian nila ang paghihirap ng hotel. Habang pinipilit nilang magbawas tayo ng tao, tumingin si Felisa sa anya. Anong plano mo? Board meeting sa Biyernes, sagot niya. Malamig ang boses. Doon natin ibubulgar ang lahat. At sisiguraduhin kong hindi staff ang unang lilipad palabas ng pinto. Dumating ang araw ng board meeting. Sa mahabang mesa sa conference room, nakaupo sila Mr. Salonga, Mrs. Gatchalian at iba pang board members. Nandoon din sina Victor at Regina. Nakaayos tila walang kamalay-malay sa unos na parating. Good morning, panimula ni Lorenzo. Mahinahong nagtuwid ng mikropono. Nandito po ang updated financial report ng Vidal Grand Hotel. Pero bago ko ipakita ang slides, gusto ko munang ipakita ang raw reality. Nag-click siya ng remote. Lumabas sa screen ang breakdown ng losses. Pero hindi tulad ng dati. May mga pulang marka sa ilang entries. Paulo, tawag ni Lorenzo. Pakipaliwanag, tumayo si Paulo. Halatang kabado pero matatag. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga supplier na wala namang opisina, ang mga emergency maintenance na hindi naman naganap, at ang mga travel expense na wala palang kaugnayan sa kahit anong kliyente. Base po sa records na ito, pagtatapos ni Paulo. May sistematikong diversion ng pondo mula sa maintenance at staffing budget papuntang mga personal account ni na Miss Chu at Mr. Alcaraz. Biglang kumulo ang bulungan sa mesa. Is this true? Singhal ni Mrs. Gatchalian, nakatingin kay Regina. Lies, sigaw ni Regina, nanlilisik ang mata. Fabricated yan. Sino bang gumawa niyan? Ikaw, Paulo? Sinusubukan mo bang sirain ang pangalan ko? Sumabat si Victor, pilit na kalmado. Lorenzo, I hope you realize na hindi ganito ang tamang paraan. Kung may concern ka, sana dumaan ka muna sa atin bago mo idiretso sa board. This looks like a witch hunt. Totoo? Sagot ni Lorenzo. Tumayo. Witch hunt ito at nakita na namin kung sino ang mga mangkukulam. Nag-click uli siya ng remote. Sa screen, lumabas ang mga larawan ng bagong sasakyan ni Victor. Ang mga social media posts ni Regina sa mga biyahe nito abroad at mga screenshot ng bank remittances na ipinapakita ni Paulo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Boses ni Lorenzo ay unti-unting tumitindi. Habang ninanakawan niyo ang kumpanya, kayo rin ang unang sumisigaw na magbawas tayo ng tao. Kayo ang nagrekomenda na i-retrench sina Ate Feli at iba pang staff. Kayo ang nagbansag na cost sa mga taong nag-alay ng taon sa hotel. Habang kayo, nagpapalit ng kotse, nagbabakasyon sa abroad. Napatingin si Salonga kay Victor. Ano to, Victor? Sagutin mo. I refuse to be humiliated like this without a lawyer. Sagot ni Victor, nanginginig ang boses. Kung may ebidensya kayo, dalhin niyo sa korte. Pero ngayon, hindi ako sasagot. Humarap si Lorenzo sa board. Dalhin natin sa orte. Pero bilang CEO, wala na akong tiwala sa kanila. Effective today, I am recommending the immediate suspension of Miss Regina Chu and Mr. Victor Alcaraz, pending full investigation. At kung mapapatunayan ang lahat ng to, kakasuhan sila hindi lang sa loob ng kumpanya, kundi sa batas. Tahimik na napatingin ang mga board members sa isa't isa. Sa huli, tumango si Salonga. Seconded, sabi niya. Approved, dagdag ni Mrs. Gatchalian. Malungkot pero matatag ang boses. Kung totoo ang lahat ng yan, wala silang lugar sa kumpanyang to. Nagpantig ang ugat sa sentido ni Regina. Hindi kayo makakalusot dito, sigaw niya, tumayo. Lorenzo, babagsak ka rin. Hindi mo kaya patakbuhin ang kumpanyang to mag-isa. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, nagsalita si Lorenzo, malamig at tahimik. Hindi ako mag-isa at doon kayo nagkamali. Kinahapunan, pinatawag ni Lorenzo ang ilang piling staff sa maliit na function room. Sina Mara, Nestor, Dina, Paulo, Felisa
at pati si Mang Obet. Halatang nagtataka ang lahat kung bakit sila at bakit na yon. Sir, bungad ni Mara, hawak ang dalawang kamay sa harap ng dibdib. May nagawa po ba kaming mali? Umiling si Lorenzo, huminga ng malalim at marahang tinanggal ang mamahaling relo. Tumitik siya sa kanila, isa-isa, bago dahan-dahang kinuha mula sa bag ang lumang salamin ng janitor. Isinuot niya iyon sa harap nila. Baka mas makilala niyo ako kapag ganito ang suot ko, mahinahong sabi niya. Napalapit ang mukha ni Nestor, nanlaki ang mata. Sandali, si Renan? Napatakip ng bibig si Mara, parang naubusan ng hangin. Sir, kayo si Renan? Tumango si Lorenzo. Oo, ako si Renan na nagmamop sa hallway. Ako yung nakasabay niyo sa pantry. Ako yung nakakita sa inyo, Mara, sa basement, sa likod ng function hall. Namula ang mata ni Mara. Halos matumba sa hiyang hindi niya maipaliwanag. Sir, patawad po kung sinuway ko ang policy. Wala lang po akong ibang maisip. Hindi ka ang may kasalanan, putol ni Lorenzo. Boses ay puno ng bigat at paggalang. Sa katunayan, isa ka sa pinakamalalaking dahilan kung bakit hindi ko tuluyang sinuko ang hotel na to. Nakita kong may mga taong katulad mo na kahit hindi nababayaran ng tama, kahit minamaliit ng sistema, pinipili pa rin kumilos ng may puso. Tahimik ang buong silid. Si Felisa ay napangiti ng malungkot. Si Paulo ay yumuko, parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Simula ngayon, patuloy ni Lorenzo, ibang paraan na ang gagawin natin. Hindi na tayo magtitiis sa bulok na sistema at hindi ko hahayaang ang mga tunay na umaalalay sa hotel na to ang unang matanggal. Tumingin siya kay Mara. At kung papayag ka, Mara, hindi na lang sa basement manggagaling ang pagbabago. Kailangan kitang kasama sa pagharap sa taas. Natigilan si Mara sa sinabi ni Lorenzo. Parang mabigat na salitang hindi agad makapasok sa tenga niya ang narinig. Kailangan kitang kasama sa pagharap sa taas. Sir, halos pabulong niyang sagot. Nanginginig ang boses. Ako po, receptionist lang po ako. Hindi ko po alam kung bagay ako doon. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Mara, sabat ni Felisa. Nakangiti. Kung alam mo lang kung ilang report ang nabasa namin, na ikaw ang binanggit ng guests bilang dahilan kung bakit sila bumalik sa hotel. Sumingit si Nestor. Hindi maitago ang tuwa pero halatang naiilang. Oo nga, sir. Si Mara po ang madalas pinupuri sa mga reviews. Kami nga, nagjo-joke na lang na Mara Grand Hotel na to, hindi na Vidal. Natawa ang iba, pero si Mara ay nanatiling nakayuko, hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. Umupo si Lorenzo sa gitna nila. Hindi na parang untouchable na CEO, kundi parang kapwa nila empleyado na humihingi rin ng tulong. Ganito, panimula niya. Tinanggal na ng board sina Victor at Regina. Suspended sila at sisimulan na ang legal investigation. Pero kahit mawala sila, hindi kusang babalik sa maayos ang sistema. Kailangan nating ayusin mula sa loob, sa paraan na alam niyong gumagana. Kayo ang makakaalam nun, hindi lang ako. Nagkatinginan sina Dina at Mang Obet. Sir, maingat na sabi ni Dina. Ibig niyo pong sabihin makakapagsalita na po kami tungkol sa kung ano talaga ang kailangan sa baba? Hindi yung laging pinapaahimik lang. Yun mismo, sagot ni Lorenzo. Bubuo tayo ng employee council. Representative mula sa front desk, housekeeping, kitchen, security at iba pa. Kayo ang magbibigay ng input bago i-finalize ang mga desisyon. Felisa will help formalize it. Tumango si Felisa. Hindi lang ito pa-show ha, I'm drafting a policy na may regular consultation with staff. Lahat ng grievance, may process. Lahat ng suggestion, may naririnig. Parang may liwanag na sumingit sa mukha ni Dina. Grabe, parang panaginip naman to. Huminga ng malalim si Lorenzo at muling tumingin kay Mara. At ikaw, Mara, gusto kong ikaw ang unang magiging guest experience supervisor. Hindi ito simpleng titulo. Ikaw ang magiging tulay ng mga guest at staff at ikaw ang tutulong sa akin na intindihin kung ano ba talaga ang nararanasan nila dito. Nanlaki ang mata ni Mara. Sir, supervisor? Ako? Oo, mariing sagot ni Lorenzo. Matagal mo nang ginagawa ang trabaho na yan kahit walang titulo. Sinasalo mo ang reklamo ng guests, tinatamaan ka ng galit ng management. Pero ikaw pa rin ang nag-aayos. Panahon na para kilalanin yan.
Pero sir, halos pabulong niyang sagot. Hindi po ako nakapagtapos ng college. Second year lang po ako noon, tapos huminto na. Hindi po ba dapat degree holder ang ganong posisyon? Sumabat si Felisa, may bahagyang ngiti sa labi. Kung degree lang ang basehan, matagal nang bulok ang mundo. At kung yan ang problema, Lorenzo, sabihin mo na sa kanya yung isa pang plano. Tumingin si Lorenzo sa kanya. Saka muling ibinalik ang tingin kay Mara. Kasama ng promotion mo, bibigyan ka ng kumpanya ng scholarship. Kung papayag ka, isasama ka namin sa partnership program sa isang night school para sa hotel and restaurant management. Kami ang sasagot sa tuition. O pwede mong ituloy ang degree mo habang nagtatrabaho. Natigilan si Mara. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Parang ang naririnig na lang niya ay tibok ng puso at mahinang boses ng ina sa isip niya. Balang araw anak, makakatapos ka rin. Sir? Napapikit siya, pinipigilan ang luha. Bakit po ako? Ang dami pong mas matagal na dito. Mas matalino, mas sanay. Dahil nakita kitang kumilos kahit walang nanonood. Seryosong sagot ni Lorenzo. Nakita kitang tumulong kay Lando, kay Ate Feli, sa mga batang gutom. Hindi mo ginawa yun dahil may kapalit. Ginawa mo dahil tama. At yon ang klase ng leader na kailangan ng hotel na to. Hindi na niya napigilang tumulo ang luha. Agad siyang nagpunas, nahihiya. Ako na mismo ang mag-ensayo sa'yo. Dagdag ni Felisa. Hindi ka namin bibitawan. Sir, ulit ni Mara, nangingilid ang luha. Kung ganon, tatanggatin ko po. Hindi ko po sasayangin. Umangat ang ngiti sa labi ni Lorenzo. Good. Simula bukas, iba na ang role mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka agad itatapon sa gitna. Mag-uumpisa tayong ayusin ang basics. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Mula sa Onwitden's room hanggang sa pantry, may mga awkward na sandali. Mga manager na sanay mag-utos, ngayon ay tinatanong na rin ng opinyon ng mga dating tahimik lang na staff. Sa unang pagpupulong ng Employee Council, magkakatabi sina Mara, Guest Experience Supervisor, Nestor, Chief Concierge and Training, Dina, Front Desk and Cashiering Representative, isang senior housekeeper na si Ate Len, isang chef na si Marco, at si Mang Obet para sa security. Okay, panimula ni Lorenzo, nakaupo rin sa bilog na mesa kasama nila, hindi sa dulo. Unahin natin ang pinakapundasyon. Anong kailangan para maging maayos ang basic experience ng guest? Agad nagtaas ng kamay si Ate Len. Sir, kulang po talaga ang tao sa housekeeping. Kung ayaw niyong malate ang cleaning at fumigation, kailangan natin ng at least 4 na bagong utility sa gabi at 2 sa umaga. Sumunod si Marco. Sa kitchen naman po, ang daming nasasayang na pagkain dahil sa mali ang forecast ng bookings. Kailangan natin ng mas maayos na coordination sa front desk at sales. At kung pwede sir, hapiin natin ang ibang sobra para pwede sa staff. Huwag na nating i-deny. Alam nyo na rin naman yung ginagawa ni Mara. Sandaling natahimik ang lahat. Napatingin kay Mara. Namula siya, pero hindi na umiiwas ngayon. Huwag kayong mag-alala. Mahinahong sagot ni Lorenzo. Hindi na bawal yon. Gagawa tayo ng opisyal na policy para sa food redistribution program. Yung bawal kainin ng guest kapag lumampas na sa oras. Pwede nating i-channel sa staff at piling community partners. Organisado, malinis at may sistema. Mara, tulungan mo akong mag-draft niyan. Nagliwanag ang mukha ni Mara. Opo sir, gagawin ko po. Sumunod si Dina. Sir, kailangan din po namin ng mas updated na system sa front desk. Ang dami pong double booking kasi luma na alaga yung software. Nagme-manual override kami kung minsan. Yun po yung madalas irereklamo pero hindi nakakaraping sa taas. Tumango si Lorenzo. Ipapasa ko yan sa IT. At this time, hindi na pwedeng ipagkait ang budget para sa system kung buwis buhay na sa inyo ang manual. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang may nakikitang pagbabago. May dumating na 2 bagong computer sa front desk. May bagong linis at pintura ang ilang hallway. Unti-unti ring may mga dating staff na muling nakakatanggap ng tawag.
Isang hapon, habang nag-aasikaso ng paperwork sa maliit na bagong opisina na inukit para sa kanya sa likod ng lobby, biglang kumatok si Mara sa pinto, dala ang isang folder. "Sir, nandito na po yung initial design ng training module para sa frontliners." Mahinahong sabi niya, "Gusto ko pong isama yung tungkol sa empathy. Paano makinig sa guest at sa kapwa staff." Binuklat ni Lorenzo ang folder. Nandoon ang mga simpleng senaryo. Mga roleplay na nakabase sa totoong nangyari. Guest na nawalan ng wallet, staff na ulang ang pamasahe, reklamo sa maruming CR. "Ang galing nito," sabi niya. "Ikaw lahat ang nag-isip." "Sinulungan po ako ni Nestor at Dina," sagot ni Mara. "Ayokong mula sa isip ko lang. Kailangan totoong galing sa araw-araw namin." "Exactly," tugon ni Lorenzo. "Ito ang gusto kong kultura. Mula sa baba, umaakyat, hindi kabaliktaran lang." Mula sa glass wall ng opisina, tanaw nila ang lobby. Makikita ang mas maaliwalas na lighting, ilang bagong halaman, at mga staff na may mas buhay na mga muka. May dalawa pang batang sumisilip sa labas, at agad silang pinapasok ni Mang Obet para umupo sa gilid habang hinihintay ang nanay nila na utility. Paglaon, nagsimulang pumasok ang mga email mula sa booking sites. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may sunod-sunod na 5-star reviews. Staff were incredibly warm. Special mention to Ms. Mara at the front desk, who helped us when our car broke down. Old hotel, but you can feel the heart of the people working here. Not the most modern, but the service is better than many luxury hotels. Isang gabi, pinatawag ni Lorenzo si Mara sa executive floor, pero hindi na sa malaki at malamig na boardroom. Sa maliit na lounge lang, may 2 tasa ng kape sa mesa. "Tingnan mo to," sabi niya, iniabot ang tablet. Binasa ni Mara ang reviews, isa-isa. Halos di makapaniwalang pangalan niya ang nakalagay ron. "Sir, hindi naman po ako mag-isa dito," mahina niyang sabi. "Lahat po kami to." "Alam ko," sagot ni Lorenzo. "Pero kailangan din nila ng mukha na nakikita nila at inaniniwalaan. At sa ngayon, ikaw yon." Sandali silang napahimik. Parehong tanaw ang lungsod sa labas ng bintana. Sa baba, may mga taxi pa ring humihinto, mga guest na papasok at lalabas. Pero may kakaiba na si Lorenzo ngayong nararamdaman. Hindi na ito hotel na dahan-dahang namamatay. Ito na ang hotel na muli niyang nakikitang humihinga, kumikilos, gumagalaw. Hindi dahil sa marble lobby o chandelier, kundi dahil may puso na ulit sa loob. "Hindi pa tapos ang laban," mahinahong sabi ni Lorenzo. "Pero sa tingin ko, Mara, nagsisimula na tayong manalo." Napangiti siya, marahang tumango. "Hanggat hindi sumusuko ang mga tao sa baba, sir, hindi rin ako susuko." Lumipas ang ilang buwan mula nang mabunyag ang katiwalian sa loob ng Vidal Grand Hotel. Unti-unti, parang sugat na marahang naghihilom, nagsimulang magbago ang ritmo ng araw-araw sa hotel. Pero habang umaangat ang pangalan ng Vidal Grand, mas lalo namang bumibigat ang pasan ni Mara sa balikat. Miyerkules ng gabi, sa isang maliit na silid-aralan sa ikalawang palapag ng night school, nakaupo si Mara sa hulihang row. Nakapikit sandali habang napasandal sa upuan. Nakabihis pa siya ng simpleng blouse at maong buhok na napapusot at halatang bagong galing sa mahabang shift. "Miss Ilagan," tawag ng profesor, si Sir Villar nakatitig sa kanya mula sa harap. "Kung ikaw ang front desk manager ng isang lumang hotel na tulad ng Vidal Grand, ano ang una mong aayusin? Facilities o tao?" Nagmulat si Mara, medyo nagulat pero mabilis na bumalik sa ulirat. Marahan siyang tumayo. "Sir," panimula niya pinipigilan pumikit muli sa pagod. "Tao po muna. Kahit po kasi ayusin natin ang tawag sa chandelier at carpet kung galit, pagod o takot ang mga staff, babalik at babalik po sa problema. Pero kasabay po nun, hindi rin natin pwedeng pabayaan ang facilities. Kailangan po balanse, pero magsisimula sa kung paano natin tinatrato ang mga tao." Napangiti ang profesor, tumango. "Very good, yan ang sagot ng isang taong totoong galing sa industriya. Hindi lang sa libro." Mahinang nagtawanan ng mga kaklase at may ilan pang bumulong ng "ikaw na, Mara." Pero sa loob ni Mara, ang iniisip niya ay oras. Tumingin siya sa lumang relo sa pulso, 1:30 ng madaling araw. Pag-uwi niya, sa maliit nilang barong-barong, nadatnan niya si Carlo na nakasubsub sa mesa.
Natutulog habang bukas pa ang notebook. Si Tinay naman ay nakahiga na sa sahig na may manipis na kutson. Hawak pa rin ng balpen. Sa kama, si Aling Dory ay nakahiga. Mas payat pa rin, pero hindi na kasing iyak ng dati ang ubo. Maingat na hinubad ni Mara ang sapatos at lumapit kay ina. "Ma, ising ka pa?" mahinang tanong niya. Dumilat si Aling Dory, mumiti. "Anak, kamusta ang klase?" "Supervisor?" Ulit ni Aling Dory. Halos pabulong, napaiyak ng bahagya. "Sabi ko na hindi tayo laging mananatili sa baba. Pasensya ka na kung hindi kita natulungan sa pag-aaral mo noon." Umiling si Mara, agad pinunasan ng luhang pumatak sa pisngi ng ina. "Ma naman, kayo nga po yung dahilan kung bakit ako lumalaban. Tsaka si Sir Lorenzo po ang tumulong sa akin magpatuloy. May scholarship po ako. Hindi nyo na kailangang mag-alala sa tuition." "Hindi na ako mag-aalala sa tuition," sagot ni Aling Dory. Mahina pero nakangiti. "Pero mag-aalala pa rin ako sa anak kong halos hindi na natutulog." Napatawa si Mara. "Kahit may pait, okay lang po, kaunting tiis pa. Kapag naging manager na ako, mas mahaba na ang tulog ko." Sa kabilang banda ng syudad, sa magarang unit ng Vidal Tower, nakatingin si Lorenzo sa laptop habang binabasa ang pinakahuling report mula sa finance at online booking sites. Mas bumagal na ang pagdurugo ng kumpanya. Tumaas ng 18% ang occupancy. Bumaba ang reklamo. Tumaas ang ratings. Pero sa inbox niya, may email na hindi pa niya binubuksan. Galing sa isang international hotel chain, Imperial Crown Hotels. Proposal for acquisition and redevelopment. Sa board meeting kinabukasan, inilapag ni Mrs. Gatchalian ang nakaprint na kopya ng email sa mesa. "Lorenzo," seryosong sabi nito, "maganda ang nakikita namin sa numbers. Pero hindi pa tayo ligtas. May offer ang Imperial Crown. Bibilhin nila ang Vidal Grand, i-rebrand at maglalagay ng bagong management team. Magbibigay sila ng malaking puhunan. Kapalit, majority control at posible retrenchment ng kasalukuyan staff." Umigting ang panga ni Lorenzo. "Ibig sabihin lahat ng pinaghirapan naming baguhin, kultura, sistema, tao pwedeng mawala? Huwag mo akong tingnan na parang ako ang kontrabida dito," sagot ni Mrs. Gatchalian. "Hindi nawawala ang otoridad sa boses pero may bakas ng pagod. Responsibilidad pa rin namin ang protektahan ang puhunan pero ikaw ang CEO. Gusto naming marinig ang plano mo bago kami magdesisyon." "Give me 1 more year," diretso niyang sagot. "1 taon. Kung hindi ko kayang dalhin ang hotel sa matatag na tubo at reputasyon, ako mismo ang magre-rekomendang ibenta natin. Pero kung kaya, gusto kong pagpasyahan natin kung partnership, hindi bentahan." Tahimik na pinagmasdan siya ni Mr. Salonga. May pupunta raw mula sa Imperial para mag-evaluate ng actual operations. Hindi bilang opisyal na auditor, kundi bilang guest. Hindi natin alam kung sino. Hindi natin alam kung kailan. "Sigurado ka ba sa gusto mo, Lorenzo? Hindi mo to makokontrol." Tumingin siya sa labas ng bintana. Tanaw ang hotel. Naalala niya ang gabing nakamop siya sa hallway. Ang mga batang pinapakain ni Mara sa likod ng function room. "Hindi na ako interesado sa pinapakitang nilinis na bersyon ng hotel." Mahinahong sagot ni Lorenzo. "Kung may darating man na evaluator, mas gusto kong makita niya ang totoo. At naniniwala akong may ipapakita ang mga tao ko." Dumaan ang mga araw na hindi nila alam kung alin sa mga bagong booking ang konektado sa Imperial. 1 linggo, 2 linggo. Sa front desk, sabay-sabay na humarap sa araw-araw na wave ng guests sina Mara at Dina. Habang si Nestor ay mas organisado na ang paghawak sa bell service. Isang Biyernes ng hapon, may dumating na babaeng nasa early 30s. Nakasimple pero mamahaling damit. May dala lang na isang malinis na backpack at laptop bag. Wala siyang entourage, walang halatang arte, walang kinukuha ang litrato. Tahimik itong pumila sa check-in line. "Good afternoon, ma'am. Welcome to Vidal Grand Hotel." Bati ni Mara habang mabilisan pero maayos na tinitipa ang details sa system. "May reservation po ba kayo?" "Under the name Clara Santos." Sagot ng babae, nakangipi ng maliit. Pag-check ni Mara, nakita niyang 5 nights, business trip paid via corporate card. Sa comment section, may nakalagay lang na prefer higher floor, near elevator, quiet room. "I see your note po,
Magalang na sabi ni Mara. Bibigyan ko po kayo ng room sa 15th floor, malapit sa elevator, pero hindi eksaktong katabi para hindi po maingay. May ongoing light maintenance lang po sa 14th sa umaga, pero sinisigurado po namin na minimal ang istorbo. Napangiti ng bahagya ang babae. You're honest, I like that. Mas mabuti na pong alam nyo agad, ma'am. Sagot ni Mara. Para kung gusto nyo pong lumipat, makapili po tayo ng room na mas comfortable sa inyo. I'll stick with your recommendation. Tugon nito. Mukha namang pinag-isipan mo. Hindi alam ni Mara, si Clara Santos ang representative ng Imperial Crown. Kinagabihan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumulog, kumidlat, at maya-maya pa, nag-fluctuate ang kuryente. Pumugak ang ilaw sa lobby, nagbukas-sara ang mga elevator, at sandaling dumilim ang kalahati ng building. Brownout, ma'am! Sigaw ng isang guest. Ano ba yan? Agad na kinuha ni Mara ang landline, sabay pindot sa internal line papuntang engineering at security. Mang Obet, pakisabi sa mga guard na i-calm down ng guests, sabay paalala na may backup generator tayo. Engineer Leo, status po ng generator. Ilang minuto bago full on? 2 minutes, Miss Mara. Sagot sa kabilang linya. Naga-automatic transfer na po. Pasensya na, luma na ang system. Pero aandar yan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Dina sa kanya. Mara, nagpapanik na yung iba sa taas. Yung mga guest na may bata, nag-aalala. Ano gagawin natin? Huminga ng malalim si Mara. Saglit na pumikit at naalala ang pinlano nilang protocol sa Employee Council. Okay, mahinahong sabi niya. Nestor, mag-assign ka ng ka-team sa bawat palapag. Saglit nilang puntahan yung mga family rooms. Kumato, i-update sila. Explain natin na may generator, na saglit lang to. Dina, ikaw sa announcement. Gumawa ka ng maikling public address, calm pero malinaw. Ako na bahala rito sa lobby. Tumango sina Dina at Nestor, agad na kumilos. Ilang segundo pa, bumalik ang ilaw. Hindi kasing lakas tulad ng dati, pero sapat para gumana ang essential facilities. May ilang nagreklamo pa rin, pero hindi na sumabay sa gulo ang staff. Sa isang sulok ng lobby, nakaupo si Clara, nakamasid sa lahat. Kita niya kung paano hindi sumigaw si Mara. Hindi nagpapanik, hindi nagsinungaling. Sa halip, isa-isang nilapitan niya ang guests na halatang balisa. May hawak na voucher. Ma'am, pasensya na po sa abala. Mahinahong sabi ni Mara sa isang pamilyang may 2 bata. Bilang paghingi ng paumanhin, may complimentary drinks po kayo sa kape mamaya at late check-out bukas. Kung may kailangan pa po kayo, pakisabi lang po sa front desk. Wala po kaming sisingilin na extra. Talaga ba? Tanong ng nanay. Unti-unting lumuluwag ang noo. Okay na kami. Salamat sa honesty nyo. Nakatingin pa rin si Clara. Tahimik. Inanong ni Clara. Nakangiti. Pasensya na po ulit sa nangyari. May maiaayos pa po ba kami para sa inyo? Umiling si Clara. You already did. I travel a lot for work. And let me tell you, hindi lahat ng 4 o 5-star hotels marunong mag-handle ng ganitong sitwasyon nang hindi nagde-deny at hindi rin naninisi. Napangiti ng bahagya si Mara, pero mabilis ding ngumiti ng propesyonal. Ginagawa lang po namin ang kaya namin, ma'am. Pero thank you po. Hindi mo lang ginagawa ang kaya mo. Tugon ni Clara, matalim pero magaan ang pingin. You're leading, and that matters. Hindi alam ni Mara, may bigat ang salitang iyon. Parang stamp sa evaluation form na hindi pa niya namamalayan. Alang araw matapos mag-check out si Clara, nasa opisina si Lorenzo nang tumunog ang email notification. Buksan niya ang inbox at nabasa ang subject line, Imperial Crown Evaluation Recommendation. Binasa niya ng mabagal ang laman. Sa dulo, may pangungusap na nagpahinto sa kanya. We are no longer interested in a full acquisition. Instead, we propose a strategic partnership. Your physical asset is aging, but your service culture is uniquely alive. Especially at the front lines, it would be a mistake to erase that. Napayuko siya, napahinga ng malalim. Hindi pa tapos ang labang pinangako niyang 1 taon. Pero ngayong araw na ito, alam niyang may kasama na siyang mas malaking kakampi.
Hindi para agawin ang hotel, kundi para tulungan itong lumakas. Tumayo siya, lumapit sa glass wall at tanaw mula roon ang lobby. Nakita niya si Mara, naka-supervisor ID na, nakikipag-usap sa isang matandang guest na nasa wheelchair habang si Nestor ay maingat na nag-aayos ng bagahe at si Dina naman ay tinuturuan ang bagong front desk trainee. Sa dami ng numero, graph at email na dumaan sa kanya sa nakaraang buwan, doon pa lang siya, tuluyang nakahinga ng maluwag. Dahil sa gitna ng lahat, natitiyak niyang tama ang pinili niyang paniwalaan. Hindi lang ang pangalan ng Vidal ang mahalaga, kundi ang mga taong kumakarga nito araw-araw. At ang receptionist na minsang inakala niyang maliit sa sistema. Pero ngayon ay isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit muling nabubuhay ang kanilang hotel. Mula sa opisina niyang may tanaw sa lobby, muling binalikan ni Lorenzo ang email mula sa Imperial Crown. Hindi na siya sanay sa ganitong klasing mensahe. Hindi ultimatum, hindi banta, kundi alok na makipagtulungan. Your building is old, but your people are gold. Yon ang huling linyang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Kinabukasan, ipinatawag niya ang board at ilang key staff. Sa isang mas maliit na conference room, hindi na kasing lamig ng dating boardroom, nakaupo sina Mr. Salonga at Mrs. Gatchalian sa isang gilid. Sina Felisa at Paulo naman sa kabila. Nandoon din sina Mara, Marco, Ate Len at Mang Obet bilang kinataw. Pero ayon na rin sa bagong sistema ni Lorenzo, dapat may boses kayo. Tumikhim si Lorenzo at tumayo. May alok ang Imperial Crown. Partnership, hindi bentahan. Sila ang sasalo sa malaking bahagi ng gastos sa major renovation. Rooms, lobby, systems, training. Kapalit magkakaroon sila ng porsyento sa kita at sasama sa strategic decisions. Napakunot ang noo ni Marco. Sir, pag sinabi pong renovation, ibig sabihin po ba niyan, magsasara tayo? Hindi full closure. Sagot ni Lorenzo. Face my face. Isang wing muna, tapos susunod. Pero may panahon na bababa talaga ang occupancy. At doon ko alam na, ito ang unang tatanungin nyo. Tumigil siya sandali, tumingin sa mga mata nila isa-isa. May matatanggal ba sa trabaho? Parang sabay-sabay na humipit ang hangin sa silid. Si Mara nakaupo sa bandang gitna, napahawak sa laylayan ng slacks niya. Pinisil iyon ng mahigpit. Ano po ang totoo, sir? Diretsong tanong ni Dina. Kaya po ba kami pinatawag? Huminga ng malalim si Lorenzo. Ito ang kondisyon ko sa kanila. Mahinahon pero matatag niyang sabi. Walang mass retrenchment. Kung may kailangang ilipat, redeployment, hindi basta tanggal. May panahon na bababa ang oras, pero sasagutin ng partnership ang training at partial support sa sweldo. Hindi ko papayagang maulit ang nangyari dati na ang unang nawawala ay yung mga taong matagal na dito. Pumayag ba sila? Panong ni Felisa, nakakunot din ang noo. In fairness, sabat ng bagong boses mula sa pinto. Oo, sabay na palingon ang lahat. Nakatayo sa may bungad si Clara. Hindi na naka-backpack na parang simpleng business traveler, kundi naka-neat blazer na may maliit na logo ng Imperial sa dibdib. Good morning, nakangiting bati nito. I'm sorry Lorenzo, nalate ako ng ilang minuto. Traffic. Napatingin siya sa iba. Clara Santos, Imperial Crown. Pero tingnan niyo na lang ako bilang kapitbahay na nakikitulong. Hindi dayuhang manggugulo. Tahimik ang mga staff. Nagkakainggayan sa isip pero walang nagsasalita. Napatingin si Mara kay Clara at naalala ang mga salitang binitiwan nito noong brownout. You're leading and that matters. Clara, sabi ni Lorenzo. Iniimbita itong pumasok. Sabihin mo sa kanila yung sinabi mo sa email. Tumango si Clara at tumayo sa gitna. Walang slide, walang projector. Straight to the point na lang po ako. Panimula niya sa Tagalog na may bahagyang accent. Imperial doesn't want to erase what you have. Kung gusto lang namin bumili ng building, marami kaming pwedeng bilhin na mas bago, mas bongga. Pero kakaiba kayo. Luma ang pader, oo, pero bago ang puso. Ayaw naming mawala yun.
Napatingin si Mara sa mesa. Bahagyang namula ang pisngi. Pero hindi rin po ako magsisinungaling, dagdag ni Clara. May hirap, magre-renovate tayo. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, papasok na may ingay sa hallway, may kaunting disruption. Yung iba, ililipat sa training rooms. Maaaring mas konti ang oras sa guest-facing roles pansamantala. Pero kasama kayo sa plano, hindi kayo ide-declare na excess at itatapong basta-basta. Nakasaad ba yan sa kontrata? Tanong ni Paulo. Praktikal. Yes, sagot ni Clara, walang pag-aalinlangan. At pipirmahan natin yon ng may witnesses. Kung may lalabag, pwedeng idemanda. Hindi ito pangako lang sa salita. Natunaw ng kaunti ang bigat sa dibdib ni Lorenzo. Nakita niyang unti-unting lumuluwag ang balikat ni Ate Len. Si Marco ay bahagyang tumango. Pero isang bagay ang kailangan namin mula sa inyo. Pagpapatuloy ni Clara. Dapat tuloy-tuloy pa ring tatakbo ang kultura niyong pinakita niyo sa akin. Hindi pwedeng sa simula lang magaling tapos balik sa dati. At sa tingin ko, alam niyo na kung sino ang una naming kapartner sa pagbuo ng service training. Tumigil siya, tumingin kay Mara. Mara, ready ka na bang turuan ang ibang hotel ng klasing malasakit na meron ka? Parang nanlamig ang kamay ni Mara. Ako po, halos bulong niya. Pero hindi pa nga po ako graduate. Ngumiti si Clara. Hindi degree ang tinatanong ko, kundi kung bukas ka bang ibahagi kung ano yung kaya mong gawin kahit walang nanonood. Huminga ng malalim si Mara at tumingin kay Lorenzo. Nakita niya sa mata nito ang parehong kumpiyansa na nakita niya noong ino-offer sa kanya ang scholarship. Opo, sagot ni Mara. Kung makakatulong po ako, gagawin ko. Ang sumunod na mga buwan, naging parang roller coaster ang buhay niya. Isang linggo, puno ang labi. May construction tarpaulins na maingat itinayo sa isang wing. Pero may "Pardon our dust. We're building something better" na nakasulat. Kinabukasan, nasa night school siya. Nakikinig tungkol sa service recovery models. Sabay iniisip kung paano yun isasalin sa staff na hindi naman sanay sa Ingles. Isang gabi, biglang nag-collapse si Aling Dory sa bahay habang nagsasampay si Tinay. Dinala ito sa pinakamalapit na ospital. Acute heart failure, pero naagapan, sabi ng doktor. Kailangan ng maintenance medicines at regular check-up. Mas okay sana kung maipapasok niyo siya sa mas tahimik na lugar. Hindi masyadong maingay, hindi marumi. Sa labas ng ospital, sa mahabang bangko, nakaupo si Mara, yakap sina Carlo at Tinay. Sa loob-loob niya, muling bumalik ang takot na naramdaman niya noon. Yung isang maling hakbang lang, pwedeng bumagsak ulit ang lahat. Kinabukasan, pumasok pa rin siya sa hotel. May meeting siya kay Clara at Lorenzo tungkol sa bagong service module na ituuro hindi lang sa Vidal staff, kundi sa mga guest trainees ng Imperial. Mara, okay ka lang? Tanong ni Lorenzo habang pinapakita niya ang draft slides. Opo sir, mabilis na sagot ni Mara kahit halatang namumugto ang mata. Tingin mo, hindi ko mapapansin yan? Seryosong tanong ni Lorenzo. Anong nangyari? Sandali siyang natahimik bago nagsalita. Na-ospital po si Mama kagabi, pero okay na po siya ngayon. Kailangan lang po niyang magpahinga at may bagong gamot. Bakit hindi ka nag-leave? Sabat ni Clara, nag-aalalang nakatingin. This can wait, umiling si Mara. Ayoko pong magpabaya sa trabaho. Tsaka mas kakabahan po ako kung wala akong ginagawa. Mas mabuti na to. Ma'am, at least po, may pakiramdam akong may napupuntahan yung hirap. Tahimik na tumango si Lorenzo. Ganto na lang, mahinahong sabi niya. Maglalagay ako ng Emergency Medical Assistance Fund para sa mga long-term staff at pamilya nila. Uunahin natin si Aling Dory. Hindi ko kayang makita na habang pinagbubuti mo ang buhay ng hotel, pinapabayaan naman ang kumpanyang nanay mo. Sir, hindi po kailangan, naiyak na sagot ni Mara. Kailangan, putol ni Lorenzo. Hindi charity ang tingin ko dito, Mara. Responsibility. Paulit-ulit mong pinapasa ng hotel na to sa balikat mo. Panahon na para ang hotel naman ang umalalay sa'yo. Nagkatinginan sila ni Clara. Maglalagay din ang Imperial sa fund na yan.
dagdag ni Clara. Kung gusto nating lumakas ang hotel, kailangan buurin ang mga taong bumubuo rito. Hindi na naawat ni Mara ang sariling luha. Sa gitna ng pangambang mawawalan muli siya, may maramdaman siyang hindi napasanayan. Hindi na siya mag-isa sa laban. Dumating ang unang immersion week kung saan pinadala ng Imperial ang ilang junior managers mula sa ibang bansa para mag-training sa Vidal Grand. Sa halip na sila ang magtuturo, si Mara at ang team niya ang nakatakdang magpakita kung paano humawak ng guest sa tunay na sitwasyon. Not scripted, hindi staged. Are you nervous? Bulong ni Nestor sa kanya habang inaayos nila ang maliit na training corner sa lobby. Hindi, sagot ni Mara, pero halatang kinakabahan. Kabado lang. Tumawa si Nestor. Iba yun, no? Basta tandaan mo, kami to. Hindi to exam lang. Lumapit si Lorenzo, nakasimple lang na polo, walang tie. Ready na? Ready na po, sagot ni Mara. Huminga ng malalim. Isa-isang dumating ang trainees. May taga Singapore, taga Malaysia. May isa pang Pinoy na galing sa Cebu branch ng Imperial. Nakinig sila habang si Mara ay nagkukwento. Hindi sa tono ng profesor, kundi parang ate na nagbabahagi ng tunay na buhay. Ang service, panimula niya, hindi nagsisimula sa script. Nagsisimula sa kung papaano ka tumingin sa tao sa harap mo. Kung guest yan, staff, o batang nagugutom sa labas. Dito sa amin, bago namin tanungin ang, "What can I do for you, ma'am, sir?" Tinatanong namin sa sarili namin, ano bang kailangan niya kahit hindi niya sabihin? Sa pagkatapos ng talk, hindi presentasyon ang sumunod, kundi aktwal na shadowing. Sumama ang mga trainee kay Mara sa front desk habang may nagreklamo sa masikip na room. Sumama sila kay Nestor sa baggage mishandling. Sumama sila kay Ate Len sa pagharap sa guest na nag-i-insist maglinis sa oras ng Do Not Disturb. Sa dulo ng linggo, habang nagmimerienda sa pantry, lumapit ang isang trainee kay Mara. "We have newer hotels than this," sabi nito sa Ingles na may halong aksentong Asyano. "But I've never seen staff treat each other like this. Parang pamilya." Napangiti si Mara. "Pamilya nga kami, pero nag-aaway rin minsan. Nagkakaanuhan din. Ang importante, may malinaw na dahilan kung bakit kami bumabangon. Hindi lang sweldo, hindi lang titulo." "And you?" tanong ng trainee. "Why do you get up every day?" Napatingin si Mara sa kamay niya na may konting peklat sa gilid dahil sa dating pagkakabunot ng baso sa trash bin. Sa isip niya, sumagi ang imahe ni Mama na nakangiti na ngayon sa kama, ni Carlo at Tinay na nakakasabay na sa online class gamit ang lumang tablet na binili niya sa hulugan, at ni Lorenzo na minsang may hawak na mop sa hallway. "Dati, para lang sa pamilya ko," sagot niya. "Ngayon, para sa kanila pa rin. Pero kasama na rin ang mga taong nagtitiwala sa akin dito at sa hotel na po. Ayokong makita na bumabalik sa dati ang lahat." Ang sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting umiilaw ang bagong ayos na wing ng Vidal Grand, may mas malinis na carpet, mas maliwanag na hallway, pero pareho pa rin ang mga ngiti ng staff. Nakatayo sa lobby sina Lorenzo at Mara, tinitingnan ang bagong signage, Vidal Grand Hotel, in partnership with Imperial Crown. Hindi na lang apelido ng pamilya mo ang nakasabit dyan. Biro ni Mara, bahagyang nakangiti. May karugtong na. "Tama," sagot ni Lorenzo. "Pero mas mahalaga, hindi nagpapalit ang mga muka sa loob." Tumingin siya kay Mara. At kahit magbago pa ang logo, siguradong may isang bagay na hindi dapat magbago: kung paano ka tumingin sa mga tao. Napangiti si Mara. Huminga ng malalim, ramdam ang pagod, pero mas ramdam ang pag-angat. "Hanggat may paniniwala ka sa amin, sir," mahina pero buo niyang sagot, "hindi na babagsak ulit ang hotel na to. Kahit anong pagsubok, may tatayo at may sasalo." At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang ama ni Lorenzo, naisip niya na hindi lang siya nagtatayo ng negosyo. May binubuo siyang tahanan para sa sarili, para sa mga empleyado, para kay Mara at sa pamilya nito, at para sa lahat ng susunod pang taong papasok sa pinto ng Vidal Grand na ang dala ay pagod, pag-asa at kwentong pwedeng sumanib sa kanila.
2 taon naglumipas mula nang unang ikabit ang bagong signage sa tapat ng hotel. Vidal Grand Hotel, in partnership with Imperial Crown. Sa panlabas, halata ang malaking pagbabago. Mas maliwanag na ang lobby. Hindi na sumisingaw ang amoy ng lumang carpet. At ang mga dingding na dati kupas ay napalitan ng malinis na neutral tones na may konting eleganteng detalye. Pero sa loob, mas malaki ang pagbabagong hindi nakikita ng mata. Ang paraan ng pagngiti ng mga staff, ang kumpiyansa sa lakad nila, at ang pakiramdam na hindi na lang trabaho ang ginagawa nila, kundi bahay na rin ang pinagsisilbihan nila. Gabi ng anibersaryo ng Vidal Grand, ika-40 taon mula nang itayo ito ng ama ni Lorenzo. Puno ang malaking function hall na ngayoy renovado na, chandeliers na hindi sobrang bongga pero elegante, mesa't upuang pare-pareho at malinis, at entabladong may malaking LED screen na nagpapakita ng slideshow ng kasaysayan ng hotel. Mula sa unang pagbubukas nito hanggang sa madilim na panahong muntik na itong malugi. At sa muling pagbangon, nasa isang sulok si Mara, nakasuot ng simpleng navy blue na cocktail dress, may maliit na nameplate na Mara Ilagan. Guest Experience Manager. Hindi na lang siya supervisor ngayon. Ilang buwan na nang opisyal siyang ma-promote pagkatapos niyang makapasa sa final assessment ng Imperial at makapagtapos sa night school ng kanyang HRM degree. Nasa tabi niya sina Dina at Nestor na parehong nakaformal din, halatang proud na proud. Grabe no, bulong ni Dina. Nakatingin sa LED screen kung saan naka-flash ang lumang larawan ng hotel noong 90s. Kung iisipin mo, muntik nang maging kondo tong building na to dati. Tapos ngayon, may partnership na. Buhay pa rin tayong lahat. Oo nga, sagot ni Nestor, nakangiti. At si Mara, may manager na sa name niya. Baka sa susunod, pangalan na niya mismo ang nasa labas, Mara Grand Hotel. Loko ka, natatawang sabi ni Mara, pero may halong hiya. Magagalit sa'yo si Sir Lorenzo niyan. Parang sinagot siya ng pagkakataon. Mula sa kabilang mesa, papalapit si Lorenzo, nakaitim na suit, walang tie, medyo nakaluwag ang unang butones ng polo. Nasa tabi niya, si Clara, na suot ang simpleng gown na may logo ng Imperial sa maliit na pin sa dibdib. Mara, tawag ni Lorenzo, may ngiting pamilyar na sa kanya ngayon. Ready ka na? Kapag tungkol po sa stage, hindi pa. Biro niya, ramdam na naman ang kaba sa dibdib. Gusto ko pong tumulong sa likod na lang, sir. Umiling si Clara, nakangiti. Too late, nakaprint na ang pangalan mo sa program. Guest Experience Manager, Co-Keynote Speaker, hindi ka na pwedeng umatras. Suminit si Nestor, pabulong pero pabiro. Huwag kang mag-alala, boss. Pag nadulas ka sa stage, ako na bahala. Ako ang uunahin nilang pagtawanan. Ako ang magpapaslide sa'yo. Tigil-tigilan mo ko, Nestor. Natatawang sabi ni Mara, pero kinailangan niyang huminga ng malalim. Sige na nga, bago pa ako mag-back out, akyat na ako. Sa entablado, unang nagsalita si Mrs. Gatchalian. Mas puti na ang buhok pero mas malambot na ang boses ngayon. Ikinuwento nito ang panahong halos ibenta na nila ang hotel. Kung paanong halos mapalitan ng bagong brand ang apelyidong Vidal sa signage. Sumunod si Clara, nagkwento tungkol sa pananaw ng Imperial sa Vidal Grand, kung paanong sa gitna ng mga modernong gusali, nakakita sila ng isang hotel na hindi perpekto pero may pusong gusto nilang protektahan. At nang tawagin ang susunod na magsasalita, halos magkadikit ang kaba at tuwa sa dibdib ni Mara. Ladies and gentlemen, wika ni Clara, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ang susunod, hindi lang staff, siya ang muka ng serbisyo ng Vidal Grand, Miss Mara Ilagan. Palakpakan, ilang sandali, parang gusto niyang umatras. Pero nang masilip niya mula sa gilid ng stage ang ilang pamilyar na muka, si Dina na naka-thumbs up, si Nestor na parang tatay na proud, si Felisa na nakaupo sa gitna ng mga manager, si Paulo na hawak pa rin ang laptop, si Marco at Ate Len sa mesa ng kitchen at housekeeping, si Mang Obet sa tabi ng security team, at sa pinakadulo, nakita niya si Aling Dory.
Nakaupo sa wheelchair pero maayos ang kutis at mas buhay ang ngiti. Kasama sina Carlo at Tinay na nakauniforme ng senior high. Doon siyang huminga ng malalim at humakbang papunta sa podium. "Hey, good evening po sa lahat." Panimula ni Mara. Naramdaman ang bahagyang pangangatog ng mikropono sa kamay niya. "Pasensya na po. Mas sanay ako doon sa front desk kaysa sa stage." Mahinang tawanan mula sa audience. Nakita niya sa gilid ng paningin ang maliit na tango ni Lorenzo. Tila sinasabing, "Kaya mo yan. Hindi ko na po uulitin ang mga alam nyo na." Pagpapatuloy niya, "Alam nyo na kung gaano katagal ang Vidal Grand. Alam nyo na rin siguro kung gaano karami ang panahong muntik na itong mawala." Sandali siyang tumigil, huminga. "Pero gusto ko pong ikwento ang Vidal na nakita ko noong hindi pa alam ng karamihan kung sino talaga ang CEO. Nung maliit pa lang ang sahod ko, nung wala akong tag na manager, nung pakiramdam ko, palagi akong nasa pinakaibaba. Nagkatinginan ng ilan, naalala ang kwento tungkol sa pagpapanggap ni Lorenzo bilang janitor. Hindi nila alam ang buong detalye, pero kumalat ang balita pagkatapos ng investigasyon kina Victor at Regina na ang CEO mismo ay nagbuhat ng basura para makita ang totoo. Ilang taon na ang nakalipas, sabi ni Mara. Pero malinaw pa rin sa akin yung gabi na bumaba ako sa basement, dala ang mga natirang pagkain sa buffet. Hindi ko ginawa yon para sumikat o para purihin. Ginawa ko dahil hindi ko kayang tanggapin na may itinatapon tayo habang may mga dati nating kasamahan at batang gutom sa labas. Napayuko siya, pinipigilan ang panginginig sa boses. Akala ko maliit lang yun na bagay. Akala ko ako lang ito, receptionist na matigas ang ulo sa policy. Hindi ko alam na may janitor pala sa may koridor, na CEO pala ng hotel. Natahimik ang hall. Napalingon ang iba kay Lorenzo, na ngayon ay nakaupo lang, nakangiting may konting hiya. "Hindi ko na po idedetalye lahat ng nangyari," sabi ni Mara. "Ang gusto ko lang pong sabihin, kung hindi bumaba ang taong may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan sa hotel na to, hindi niya makikita ang pinakamaliit na galaw naming nasa baba. At kung hindi niya nakita yon, baka hindi natin pinag-uusapan ang pagbangon ngayon. Baka iba na ang nakasabit sa labas. Baka iba na ang staff na nandito." Tumigil siya, tumingin sa mga kasamahan niya. Pero kung hindi rin kumilos ang mga kasama ko rito, sina Dina, Nestor, Atelen, Marco, Mang Obet, Paulo, Felisa at lahat ng staff na araw-araw sumasalo sa problema ng guest, ng sistema, ng mundo, walang partnership na mangyayari. Wala pong magtatangkang sumalo sa atin kung hindi nila nakita ang dahilan kung bakit tayo dapat sagipin. Napahawak siya sa ID niya. Marahang hinaplos ang nakasulat na manager. "May nagtanong sa akin noon," patuloy niya, bahagya ng kumakalma ang tono, "kung bakit pa ako bumabangon araw-araw. Noon, sinagot ko, para sa pamilya. Ngayon, wala pa sa kalahati ang sagot ko kung yun lang ang sasabihin ko. Bumabangon ako para kay Mama, kay Carlo, kay Tinay, pero bumabangon din ako para sa mga katrabaho kong alam kong umaasa sa akin. Para sa mga guest na naglalakad papasok dito na dala ang pagod nila sa buhay at umaasa na kahit isang gabi may lugar silang mararamdaman nilang ligtas. At para rin po sa hotel na to na natutunan kong hindi lang gusali kundi tahanan." Sa bandang dulo, tahimik na umiiyak si Aling Dory, mahigpit na hawak ang kamay ni Carlo. Si Tinay, hayak ang cellphone, pilit pinipigilan ng ngiti habang kinukuhanan ng video ang ate niya. At kung may natutunan man ako sa mga taon na to, sabi ni Mara, ito po yon. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para magpabago ng buhay ng ibang tao. Pero kung sakaling ikaw ang nabigyan ng kapangyarihan, tulad ng CEO namin, may obligasyon kang bumaba paminsan-minsan para makita kung sino talaga ang nagtataguyod sa'yo. At kapag nakita mo na sila, huwag mo nang hayaang sila ang unang matanggal kapag may krisis. Napatingin siya kay Lorenzo. Nagtagpo ang mga mata nila sandali. Uno ng pasasalamat. Walang kahit anong pahiwatig na sobra pa ron, pero sapat na para sabihing magkasama sila sa laban na ito.
Maraming salamat po pagtatapos niya, bahagyang yumuko. Para po sa pagkakataon, sa tiwala at sa pagpiling iligtas ang hotel na to. Hindi sa pamamagitan lang ng bagong pintura, kundi sa pamamagitan ng pagligtas sa mga taong nagtatrabaho rito. Tumayo ang mga staff, sabay-sabay. Hindi planado, walang nag-utos. Pero parang may iisang tibok ang buong hall nang biglang magkaroon ng standing ovation. Hindi lang para kay Mara, kundi para sa sarili rin nilang mga kwento na nakapaloob sa kanya. Makalipas ang programa, lumapit si Lorenzo sa kanila. Nakalapit din si Clara, nakangiti. Ang galing niyo dun, sabi ni Clara. Kung hindi ka naging manager, pwede kang maging motivational speaker. Naku ma'am, wag na po, sagot ni Mara. Namumula ang pisngi. Mas gusto ko pong nandito, sa lobby, sa front desk, sa likod ng phone. Tahimik lang si Lorenzo, nakatingin sa kanya. Mara, mahinahon niyang sabi, hindi ko pa nasasabi sa iyo to ng diretsyo. Pero salamat. Kung hindi mo ginawa yung ginawa mo noon sa basement, baka hindi ko rin nagawang lumaban sa board. Ngumiti si Mara. May luha sa gilid ng mata, pero masaya. Sir, kung hindi kayo bumaba bilang Renan, hindi rin kami magkakaroon ng lakas ng loob na maniwalang may pakialam pa ang may-ari. Sandali silang nagkatitigan, sabay-sabay na natawa. Walang kailangang dagdag na salita. Mula sa mesa sa gilid, kumaway si Aling Dory. Anak, Lorenzo? Sinuin, gamit na ulit ang pangalan niya ng walang sir pero puno ng respeto. Halika rito, magpicture tayo, bago pa maubos ang handa. Napailing si Lorenzo, natatawa. Nakasanaya ko ng tawaging ma'am si mama mo. Biro niya kay Mara, pero sumama rin. Nagtipon sila sa harap ng maliit na backdrop. Ang logo ng Vidal Grand at Imperial. Magkatabi. Sa unahan, sina Aling Dory, Carlo at Tinay. Sa likod, sina Mara at Lorenzo. Magkatabing nakatayo. Sa gitna ng ilang piling staff na parang pamilya na rin. Sa mismong sandaling kinunan ang larawan, na-realize ni Lorenzo na natupad na ang pangarap niyang hindi niya alam na meron siya. Hindi lang mailigtas ang hotel, kundi makabuo ng lugar kung saan ang isang mahirap na receptionist ay pwedeng maging haligi ng kumpanya at kung saan ang isang bilyonaryong CEO ay marunong nang yumuko, makinig at magpasalamat sa mga taong minsan lang niyang tiningnan bilang empleyado. Sa kabilang banda, si Mara habang kumikislap ang kamera, may tahimik na panalangin sa puso na kahit gaano pa magbago ang mundo sa labas, manatiling totoo ang hotel na ito sa kung ano ang nagtayo ulit sa kanila. Hindi pera, hindi titulo, kundi ang simpleng katotohanang nakita niya isang gabi sa basement. Hindi dapat basura ang makikinabang sa sobrang biyaya, kundi ang mga taong matagal ng gutom sa pagkakataon.